Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 521 hanggang 27. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Isang umaga ang mabilis na dumaan. Sa tanghali, pagkatapos niyang kainin ang masarap na alak at mga delicacy na dinala ng mga manggagawa sa akademya, umalis si Alvin sa kanyang patio. Squeak squeak, ang mabilog na maliit na gintong daga ay nakahiga sa balikat ni Alvin na may bilog na tiyan. Sa ilang sandali, ang mga mag-aaral sa inner hall ay sunod-sunod na lumabas sa kanilang mga patio. Sa gitnang plaza ng Dragon at Phoenix Academy, muling nagtipon ang 10 estudyante sa inner hall at ang grupo ng mga estudyante sa outer hall. Umalis. Personal na pinangunahan ng Vice Dean na si Marlon ang grupo ng mga estudyante na umalis sa akademya. Matatagpuan ang Blackwind Ridge sa hindi kalayuan sa silangan ng Imperial City. Ang grupo ng mga estudyante ng Dragon at Phoenix Academy na sumugod na parang hangin ay gumugol lamang ng 1 oras bago nakarating sa Blackwind Ridge. Mas maganda kung lahat kayo ay kumilos ayon sa limitasyon ng inyong kakayahan sa Blackwind Ridge. Kung makatagpo kayo ng mga bandido na hindi ninyo kayang labanan at haharapin ang nalalapit na kamatayan, may isang taong magliligtas sa inyo. Ang mga maliligtas ay kukunin na nabigo sa misyon, at ang kanilang mga puntos ay magiging 0. Seryoso ang ekspresyon ni Marlon habang nagsasalita. Siya ang nagpahayag ng huling tuntunin. 0 points. Ang grupo ng mga mag-aaral ng Dragon at Phoenix Academy ay hindi maiwasang manginig. Sige, maghiwalay na ang lahat. Kasabay ng malakas na sigaw ni Marlon, ang grupo ng mga mag-aaral ng Dragon at Phoenix Academy ay sumugod sa Blackwind Ridge na parang mga bubuyog. Sa mga taong ito, may mga nag-iisang lobo at maraming maliliit na koponan. Sumunod si Alvin sa likod ng lahat at pumasok sa Blackwind Ridge. Sa sandaling ito, malinaw na napansin ni Alvin na pagkatapos na pumasok ang grupo ng mga estudyante sa akademya sa Blackwind Ridge, ang grupo ng mga martial artists sa Void Prying Stage at pataas ay sumunod sa kanila. Ang mga martial artists na ito ng Void Prying Stage ay halatang in charge sa pag-record ng score at pagprotekta sa grupo ng mga estudyante ng Dragon at Phoenix Academy. Nakakagulat ang mga nakatagong mapagkukunan at reserba ng Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom. Mayroong hindi bababa sa halos 100 katao kapag ang lahat ng mga Void Prying Stage na martial artist na ito ay pinagsama-sama, tama ba? Hindi mapigilan ni Alvin na mamangha. Bagamat ang mga martial artist na ito ng Void Prying Stage ay halos nasa una, pangalawa, at ikatlong antas lamang, nakakagulat pa rin ang kanilang bilang. Matapos makapasok sa Blackwind Ridge, naghiwa-hiwalay ang grupo ng mga estudyante sa akademya. Hindi nagtagal, si Alvin ay nagtungo sa Blackwind Ridge ng mag-isa. Samantala, napansin ni Alvin na isang tao na lang ang natitira sa likuran niya. Bukod dito, ang taong ito ay hindi pamilyar kay Alvin. Ito ay tiyak na ang Dragon at Phoenix Academy's Vice Dean, Marlon. Hindi ko naisip na mayroon akong napakataas na nakatayo. Si Vice Dean Colton ay talagang personal na nagre-record ng aking marka. Bahagyang nabigla si Alvin sa biglaang pabor. Siyempre, alam niya ng malinaw sa kanyang puso na bukod sa pagtatalo ng kanyang score, ang dahilan kung bakit sinusundan siya ng Marlon na ito ay halos para sa pagprotekta sa kanya. Kung tutuusin, ang natural na talento at lakas na ipinahayag niya ngayon ay dapat na nakuha na ang atensyon ng Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom. Samantalang si Marlon ay malamang na hindi hahayaang may mangyari sa kanya bago siya sumali sa kompetisyon ng mga henyo. Kung hindi dahil dito, hindi sana nagpadala si Marlon ng taong protektahan siya mula sa anino nang umalis siya sa akademya kanina. Ipoipo. Mabilis na kumislap ang figure ni Alvin, at pumasok siya sa Blackwind Ridge sa isang kisap mata. Hindi nagtagal bago natuklasan ni Alvin ang isang maliit na lawa. May mga lawa talaga sa Blackwind Ridge. Bahagyang nagulat si Alvin. Kasama si Alvin na pumailang lang sa langit at nakatingin sa ibaba at isang malaking lugar sa ilalim ng kanyang mga paa, sa halip ay napansin niya na bukod sa lawa na napansin niya, walang pangalawang lawa kahit saan sa paligid ng lugar na ito. Yung mga bandido ay nakatago sa Blackwind Ridge.
Normally, hindi nila magagawa kung hindi nilalagyan ng laman ang pagkain nila. Naisip ni Alvin sa kanyang puso. Ang tubig ay isang pangangailangan sa kanila. Nang mag-isip siya hanggang dito, bumulusok si Alvin at itinago ang sarili sa likod ng napakalaking bato na nasa likod ng lawa. Magtago at maghintay. Ito ang kasalukuyang plano ni Alvin. Squeak squeak! Nang makita ng maliit na gintong daga si Alvin na nakasandal sa isang bato at nagpapahinga, hindi niya maiwasang magtanong ng may pagtataka sa pamamagitan ng voice transmission. Kuya Alvin, ano ang itinatago mo dito? Little Gold? Hinihintay kong dumating ang mga bandido. Ngumiti si Alvin. Naghihintay sa pagdating ng mga bandido. Bahagyang nataranta ang maliit na gintong mouse, at ang kanyang pares ng jade green na mata ay napuno ng naguguluhan na ekspresyon. Kuya Alvin, hindi mo hahanapin ang mga bandido na iyon. Baka mag-isa lang ang mga bandidong iyon. Ngumiti si Alvin. Ang Little Gold, Blackwind Ridge ay sumasakop sa isang malawak na lugar. Kahit na maghanap ako kung saan-saan, kailangan ko man lang na gumugol ng 1 o 2 buwan ng oras para lubusang hanapin ito. At saka, ang mga bandidong iyon ay lubhang tuso, at maaaring hindi sila manatili sa parehong lugar sa lahat ng oras. Samantalang ang lugar na ito. Hanggat may mga bandidong nakatago sa malapit, tiyak na pupunta sila dito. Natapos ang pagsasalita ni Alvin sa isang hininga. Bakit? Hindi pa rin maintindihan ng maliit na gintong daga. Kuya Alvin, bakit sigurado kang darating sila? Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Mahiwagang ngumiti si Alvin, at nagtago siya sa likod ng bato habang tinitingnan ang paggalaw sa paligid ng kalapit na lawa. Tahimik na dumaloy ang oras. Pagsapit ng takip silim, ang langit ay ganap na pulang-pula, na naging dahilan upang ang buong Blackwind Ridge ay tila naging isang dagat ng apoy. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay nakahiga sa balikat ni Alvin ng antok, at bahagyang naiinip niyang sinabi, Kuya Alvin, gaano pa ba tayo maghihintay? You little fellow! Dumating na sila! Hindi natapos ni Alvin ang pakikipag-usap sa maliit na gintong daga nang mapansin niya ang ilang paggalaw sa unahan. Pagkaraan ng maikling sandali, 3 matipunong lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumabas mula sa kalapit na mga palumpong upang makarating sa malapit sa maliit na lawa. FK. I'm thirsty to death. Isang medyo may edad na lalaki ang tumayo sa harap ng lawa at iniunat ang kanyang kamay na sumalok ng tubig bago ito ibuhos sa kanyang bibig. Ang 2 pang tao ay naglabas ng ilang water canteen para mag-ipon ng tubig. Masyadong maingat ang ika-9 na pinuno. Ang aming mga kapatid ay nauuhaw hanggang sa mamatay mula pa noong umaga, ngunit hindi niya kami pinayagang lumabas at mag-imbak ng tubig, at iginiit niya na ito ay dapit hapon at halos gabi bago kami pinayagang lumabas. Bulong ng isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sige, huwag ka nang magreklamo. Ginawa ito ng 9th leader dahil nag-aalala siyang baka magpadala ang Imperial Family ng Asher Forest Imperial Kingdom ng mga tao. Sa pamamagitan lamang ng pagiging maingat ay mabubuhay ng matagal ang ating mga kapatid, sabi ng huling nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tapusin mo na ang tubig at aalis na tayo. Hindi nagtagal, inipon ng 3 nasa edad na lalaki ang tubig at balak umalis. Squeak squeak! Ang munting gintong daga ay bahagyang sumigaw sa tainga ni Alvin. Kuya Alvin, gusto mo ba silang umalis? Ang maliit na gintong mouse ay nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission. Oo. Tumango si Alvin, pagkatapos ay tahimik niyang sinundan sila. Ang 3 taong ito ay ika-9 na antas ng nascent soul stage na martial artist, at kung gusto niya silang patayin, magagawa niyang patayin silang lahat sa isang kisap mata. Ngayon, tiyak na sinusundan sila ni Alvin dahil gusto niyang hanapin kung saan sila nagtago. Sumunod si Alvin sa likuran nilang 3, ngunit hindi sila napansin ni Katie Ting at nag-uusap sila. Narinig ko ang 7th leader na nagdala ng mahigit 10 kapatid at pinatay ang 2 baryo nitong mga nakaraang araw, at marami pa siyang nahuli na babae. Nakakainggit talaga. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagsalita habang siya ay naglalaway, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa ningning ng pagnanasa. Kung alam ko ng mas maaga, sinundan ko na sana si 7th leader sa oras na iyon.
Bagamat loyal ang ninth leader, naging abala siya sa paglusot nitong mga nakaraang araw, at napakatagal na panahon mula noong dinala niya ang ating mga kapatid na umalis sa Blackwind Ridge para salakayin ang mga tahanan at mga agaw ng mga bahay. Bumantong hininga ang isa pang middle-aged na lalaki. Sayang. Kalahating buwan na akong hindi nalalasap ang panlasa ng babae. Pero kapag naalala ko ang babaeng yun half a month ago, nakakabusog talaga. Sa kasamaang palad, masyadong bayolente ang ugali niya at binawian siya ng buhay pagkatapos makipaglaro sa akin minsan. Backlog. Nang matapos magsalita ang huling nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakaramdam siya ng awa. Mayroon ka pa ring nerve upang sabihin iyon. Pinatay mo ang kanyang asawa at anak na lalaki sa harap ng kanyang mga mata, kakaiba kung hindi niya kinuha ang kanyang sariling buhay. Sumunod si Alvin sa likuran ng 3 taong ito at narinig silang tatlo na walang tigil na nagsasalita tungkol sa kanilang sariling maluwalhating mga gawa. Walang kamalay-malay, ang mga kamao ni Alvin ay nakakuyom ng mahigpit, at ang kanyang mga mata ay kumikislap pa sa nakakatakot na malamig na liwanag. Ngayon, wala siyang ibang hinihiling kundi ang direktang patayin ang 3 taong ito. Pero tiniis pa rin niya sa huli. Based on what they said, they have a total of 9 leaders. In other words, itong bandidong grupo ay may kabuoang 9 na bandidong in charge. Ngayon, nahahati sila sa 9 na grupo na nagkalat sa Blackwind Ridge. Nalaman ni Alvin ang ilang impormasyon mula sa pag-uusap ng 3. Ang 9th leader ay nasa unang antas ng Void Prying stage. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay nabaluktot sa isang masamang ekspresyon. Hindi ko inaasahan na unang araw pa lang na nakarating ako sa Blackwind Ridge, may nakasalubong akong malaking isda. Munting ginto. Tumingin si Alvin sa maliit na gintong daga na nagninanga sa kanyang balikat, pagkatapos ay nagbabala. Huwag kang makialam kapag gumawa ako ng hakbang mamaya. Kung hindi, huwag mong isipin na kumain ng karne sa hinaharap. Ang mga salita ni Alvin ay naging dahilan upang ang Alvin ay maging tulad ng isang impas na bola ng goma, iniyuko niya ang kanyang maliit na ulo habang sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission, kung ganoon ay matutulog na ako. Ginawa ng maliit na gintong daga ang sinabi niya, hinawakan niya ng mahigpit ang damit sa balikat ni Alvin, at nakatulog ng wala sa oras. Naging sanhi ito na hindi makapagsalita si Alvin. Ang Little Gold na ito ay katulad ng Little Black at Little White, para lang silang reincarnation ng mga baboy. Umiling si Alvin at mapait na ngumiti. Bahagyang napalayo ang tingin ni Alvin nang maisip niya ang 2 maliliit na sawa. Nagtataka ako kung gaano kalaki ang itim at maliit na puti ngayon. Biglang nabalik sa realidad ang mga iniisip ni Alvin. Dahil bumalik na sa kanilang pinagtataguan ang mga bandidong sinundan niya. Ang lugar na ito ay isang hindi kapansin-pansing bangin. Ang pasukan ay isang solong linya lamang na lubhang makitid at kayang tumanggap ng isang taong papasok sa gilid. Matapos makapasok ang 3 bandido, sumunod si Alvin at nagtago sa malapit. Ika-9 na pinuno, nakabalik na kami. Pagkapasok ng 3 bandido sa bangin, sumigaw sila ng malakas. Tubig! Tubig! Agad namang dumagsa ang grupo ng mga bandido upang tumanggap ng tubig mula sa 3 bandido bago mabangis na sumubo. Wala ka namang napansin, di ba? Sa sandaling ito, isang tinig na parang pinipigilang kulog ang biglang tumunog, at umalangaw-ngaw ito sa loob ng bangin. Kasunod nito, napansin ni Alvin, na nakatago sa malaking puno na nasa gilid ng pasukan sa bangin, na ang isang matipunong lalaki na nakasuot ng sira-sirang baluti ay lumabas mula sa kahoy na bahay sa bangin. Ang matipunong lalaki ay may makakapal na kilay at malalaking mata, may 3 galo sa mukha na parang 3 alupihan. Nagsimula ang pinakakahindek-hindek na peklat sa ibaba ng kanyang mga mata, at medyo malayo na ito sa pagpilaya ng kanyang mata. Hindi. Ika-9 na pinuno, tubig. Ang isa sa 3 bandido na pumunta para mag-ipon ng tubig ay lumabas at magalang na dumaan sa isang water canteen. Mabuti naman. Tumango ang matipunong lalaki, saka tumanggap ng tubig bago nagsimulang uminom ng malalaking lagok. Pagkatapos niyang uminom, inihagis niya sa gilid ang water canteen, saka tumalikod at tumingin sa mga bandidong nasa ilalim ng kanyang utos. Mga kapatid, makakalusot na ako sa loob ng 3 araw.
Sa oras na iyon, isasama ko kayong lahat para maglibot para makakita ng dugo at makipaglaro sa mga babae. 522. Lumitaw ang lamig sa mga sulok ng bibig ni Alvin nang marinig niya ang mga salita ng ikasyam na pinuno ng bandido. Pambihirang tagumpay sa loob ng 3 araw. Sa madaling salita, itong ikasyam na pinuno ng mga bandido ay isa pa ring first level na void prying stage martial artist ngayon. Ang espiritual na lakas ni Alvin ay nagunat at nakita ang dami ng mga bandido sa bangin sa unang posibleng sandali. Mayroong isang buong 30 dagdag na mga tao, at ang ikasyam na pinuno ay ang pinakamalakas sa kanila. Ang ikasyam na pinuno ay ang nag-iisang void prying stage na martial artist sa 30 dagdag na tao. Whoosh! Pagkatapos niyang matuklasan ang mga ito, gumalaw ang figure ni Alvin upang bumaba mula sa puno at tuluyang tumambad sa harapan ng grupo ng mga bandido. Samantalang nang makita ng grupo ng mga bandido ang isang hindi pamilyar na tao ay biglang sumulpot sa bangin na nagtago sila sa loob, at ito ay isang binata, lahat sila ay natulala. Anak, saan ka nanggaling? Isang bandido ang tumitig kay Alvin pagkatapos ay nagtanong sa mababang boses. Marahil siya ay ilang young master na naglaro sa Blackwind Ridge at naligaw. Napansin ng ilang bandido ang maliit na gintong daga sa balikat ni Alvin, akala lang nila ay alagang hayop ito at hindi napigil ang tumawa. Old Wang, hindi mo ba nagustuhan ang ganitong uri ng gwapong young master na may maputi at makinis na balat? Itong young master na naghatid ng sarili sa atin ay dapat umayon sa iyong panlasa, tama? Tumingin ang isa sa mga bandido sa isa pang masungit na bandido at nakangiting nagsalita. Agad na humagalpak sa tawa ang grupo ng mga bandido, at hindi nila lubos na namalayan ang pagdating at panganib. Kahit na ang ikasyam na pinuno ng mga bandido ay hindi sineseryoso si Alvin. Kung tutusin, sa kanilang pag-aalala, ang binata na nakadamit ng violet na nauna sa kanila ay isang binata lamang na hindi hihigit sa 25 taong gulang. Walang banta sa kanila ang isang binatang tulad nito. Siya nga ay hindi masama. Medyo gwapo siya, hindi ko lang alam kung paano siya kapag pinaglaruan. Ang masungit na tulisan ay may pagnanasa na ekspresyon habang naglalakad siya patungo kay Alvin. Ngunit hindi pa siya tapos sa pagsasalita ay bigla na siyang huminto, dahil ang isang materyal na puwersa ng punto na naipon mula sa origin energy ay napunit sa kalangitan at nagambala sa kanya. Bang! Bumagsak ang katawan ng masungit na bandido sa lupa. Isang kahindek-hindek na madugong butas ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay, at ang maganda at nakasisilaw na sariwang dugo ay patuloy na umaagos palabas mula rito. Pagkaraan ng ilang sandali, basang-basa na ng dugo ang kanyang ulo. Unang antas ng void prying stage. Isang bandido ang unang nakabawi mula sa kanyang pagkabigla, at nagkataon na nakita niya ang 2,000 sinaunang mammoth silhouette sa kalangitan sa itaas ng Alvin. Ang 2,000 parang buhay na sinaunang mammoth na silhouette ay unti-unting namuo, at nagdulot sila ng matinding pressure sa lahat. Maraming mga bandido ang may nakakatakot na maputlang ekspresyon, at ang kanilang mga binti ay nanginginig. Ang isang eksperto sa void prying stage ay hindi isang taong makakalaban nila. Sa kasalukuyan, tanging ang ikasyam na pinuno ng bandido at ang 3 bandidong nakatayo sa likuran niya ang halos binubuo sa mga bandidong naroroon. Ang 3 bandidong ito ay pawang nabubuhay sa half-step void stage. Ang pagkakaroon ng cultivation na nakapasok sa void prying stage sa murang edad. I wonder kung sino sa 5 dakilang young masters ka. Lumungkot ang mukha ng ikasyam na pinuno habang sumisigaw na tanong. 5 dakilang young masters. Tumaas ang kilay ni Alvin at nagkibit balikat siya. Wala ako sa kanila. Hindi ka ba isang figure sa gitna ng 5 dakilang young masters? Napangisi ang 9th leader nang marinig niya ito. Kahit isa ka man o hindi, simula nung pinatay mo ang kapatid ko ngayon, patay ka na. Nang matapos siyang magsalita, sumikat ang 9th leader. Whoosh! Ang katawan ng ikasyam na pinuno ay gumalaw na parang hangin habang may lumitaw na sable sa kanyang kamay. Ang origin energy ay bumagsak dito bago nagngangalit at tumaas ng paputok. Sa kalangitan, kasama ang 2,000 sinaunang mammoth na silhouette na lumabas kasama niya, isa pang 560 sinaunang mammoth silhouette ang namuo. Ito ay ang amplification ng Espiritu Saber.
Ang saber ng 9th leader ay isang grade 7 spirit saber. Kasama ang ikasyam na pinuno at tila nagbagong anyo sa isang mabangis na hayop na bamuka ang dagwang bibig nito habang sumusugod ito kay Alvin, ang espiritong saber sa kanyang kamay ay may dagdag na hibla ng malawak na aura. Ang strand ng aura na ito ay napakahina, at kung hindi ito maingat na mararamdaman, hindi ito mapapansin ng isa. Kaagad, isa pang 200 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa tabi ng 2,560 sinaunang mammoth silhouette. Elementaria Saber Force. Mamatay. Malakas na sumigaw ang ikasyam na pinuno habang inilalabas niya ang kanyang buong lakas, at ang kanyang saber ay bumaba patungo sa ulo ni Alvin habang dala ang lakas upang hatiin ang isang bundok. Parang gusto niyang hatiin si Alvin sa dalawa. Ang terrifying origin energy ay lumukso sa Sable, at habang ito ay bumagsak pababa, ang Saber Force ay bumagsak sa loob nito. Patayin mo siya. Ang iba pang tatlong half-step Void Stage Bandit ay sumunod sa likod ng 9th leader upang umakbay kay Alvin. Sa kalangitan sa itaas ng mga ito ay 1,500 sinaunang silhouettes ayon sa pagkakabanggit. Kasunod nito, binawi nila ang kani-kanilang mga spirit saber. Om! 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 Ang isa pang tatlong sable ay bumaba, at tila sila ay nag-transform sa mga dagwang bibig ng mga mabangis na hayop na kumagat kay Alvin. Walang saysay na pagsisikap. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay pumulupot sa isang maliit na panunuyan ng humarap sa saber slash ng ikasyam na pinuno na naglalaman ng lakas ng 2,760 sinaunang mammoth, at siya ay sumigaw ng malamig. Tempest Point. Kasunod nito, sa pagtataas ng kanyang kamay, ang origin energy ni Alvin ay muling namuo sa point force na palm unit sa kalangitan. Swish! Ang origin energy point force ay nag-flash out upang harangin ang saber ni 9th leader na tila kayang hatiin ang isang bundok. Sumunod sa paligid ng origin energy point force ay ang strand ng Asher-colored energy at violet-colored energy na pumulupot sa isa't isa, tila parang Asher snake at violet na ahas na lumundag. Tempest Point. Kaagad, isa pang 1,000 sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa tabi ng umiiral na 2,000 sinaunang mammoth silhouette sa itaas ng Alvin. Sa kasalukuyan, naisakatuparan ni Alvin ang Tempest Point sa Mastery Stage na naglalaman ng half-step Advanced Wind Force at half-step Advanced Lightning Force. Hindi. Imposible. Ang saber ng 9th leader ay bumaba pababa sa ulo ni Alvin, at ang kanyang tingin ay hindi umalis kay Alvin mula sa simula hanggang sa katapusan. Sa simula, nang makita niya si Alvin na nag-condense ng isang origin energy point force para ipagtanggol laban sa kanyang saber slash, hindi niya maiwasang makaramdam ng pang-aalipuste sa kanyang puso. Gayunpaman, nang makita niya ang 3,000 sinaunang mammoth silhouette na biglang nagsanib sa itaas ng ulo ni Alvin, naramdaman niya ang lamig mula sa kanyang mga paa at direktang bumaril sa kanyang ulo. Klang! Ang Tempest Point ay napunit sa kalangitan, at sa pamamagitan ng pag-asa sa lakas ng 3,000 sinaunang mammoth silhouettes, pinasabog nito ang Spirit Saber sa kamay ng 9th leader na lumilipad. Ang kamay na ginamit ng ikasyam na pinuno upang hawakan ang kanyang saber ay nahati gaya ng inaasahan, at tumulo ang sariwang dugo. Ikaw! Ikaw! Matapos mapa-atres ng ilang hakbang ang ikasyam na pinuno, takot siyang tumingin kay Alvin. Swish! Ngunit hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong magsalita nang ang isa pang material na Tempest Point ay kumislap at madaling tumago sa pagitan ng kanyang mga kilay. Bang! Bumagsak ang katawan ng ikasyam na pinuno sa lupa, patay. Sinundan niya ang yapak ng masungit na tulisan. Maghayganti sa ikasyam na pinuno. Ang mga mata ng 3 bandido na umaksyon kay Alvin ay naging pulang-pula, at ang origin energy ay tumaas sa mga saber sa kanilang mga kamay na bumababa patungo kay Alvin. Ang 3 sa kanila ay umatake ng may galit at ginamit ang kanilang buong lakas. Ngunit, gaano man sila kagalit, hindi nito nagawang baguhin ang katotohanan na nasa half-step void stage lang sila. Ipoipo. Gumalaw ang anyo ni Alvin, tila naging bug zone ng hangin na madaling umiwas sa kanilang mga pag-atake. Tempest Point. Habang gumagalaw ang kanyang katawan, biglang itinaas ni Alvin ang kanyang kamay at itinuro ng 3 beses. Swish! Swish! Swish!
Tatlong Tempest Points ang palm unit sa kalangitan at pinaghiwa-hiwalay ang mga dibdib ng tatlong half-step Void Stage Bandit at pinatay sila. Kasama ang tatlong bandido na bumagsak sa lupa, ang bangin ay nakamamatay na tahimik. Sa isang kisap mata, isang unang level na Void Prying Stage at tatlong half-step Void Stage na martial artist ang namatay na lahat. Ang apat na bandido na napatay ay ang mga bandidong may pinakamalakas na lakas sa mga naroroon dito. Sa loob ng ilang sandali, ang natitirang mga bandido ay namutla. Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon, patawarin mo kami. Agad-agad, maraming bandido ang lumuhad sa lupa habang sila ay yumuko kay Alvin na nanginginig ang katawan. Nang malaman nilang malapit na silang mamatay, natakot sila. Nang may nangunguna, ang natitirang mga bandido ay lumuhad sa lupa at humingi ng awa na may malungkot na tinig. Alam nilang malinaw na maliban kung ang binata na nakadamit ng violet sa harapan nila ay magpakita ng awa, mahihirapan silang makatakas sa kamatayan. Tumayo si Alvin sa harap ng grupo ng mga bandido na may kalmadong ekspresyon, at ang kanyang tingin ay sobrang malamig at walang malasakit. Lahat ka na bang matakot ngayon? Sa wakas, nagsalita si Alvin na may tono na puno ng napakalamig na malalamig na layuning pagpatay, at naging dahilan upang mamatla ang lahat ng grupo ng mga bandido. Panginoon, patawarin mo kami. Hanggat iniligtas mo kami, ginagarantiyahan namin na hindi kami magiging mga tulisan sa hinaharap. Lord, spare us. Hindi na ako magiging tulisan. Nangako ang grupo ng mga bandido. Nang marinig niya ang mga pangako ng mga bandidong ito, hindi lang naawa si Alvin sa kanyang puso, sa halip ay nagkaroon siya ng bahagyang pagkasuklam sa kanyang puso. Kung ang eksenang nauna sa kanya ay ilalagay sa kanyang nakaraang buhay, ito ay hindi naiiba sa pangako sa hukuman pagkatapos pumatay ng isang tao. Hindi ako papatay ng sino man sa hinaharap, hayaan mo akong mabuhay. Kailangang maging responsable ang bawat isa sa mga bagay na kanilang ginagawa. Isa lang sa inyo ang mabubuhay. Napaatras ng ilang hakbang si Alvin at tumayo sa bokana ng bangin upang harangan ang daan palabas ng mga bandido, pagkatapos ay nagsalita ng walang pakialam. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, bago makapag-react ang maraming bandido, isa pang bandido ang naglabas ng kanyang sable upang patayin ang kanyang mga dating kasamahan na nasa tabi niya. Ang mga aksyon ng bandidong ito ay gumising sa lahat ng iba pang mga bandido. Patayin! Patayin! Para sa kapakanan ng kaligtasan, ang grupo ng mga bandido ay pawang nagtaas ng kanilang mga saber laban sa isa't isa, umaatake sa kanilang mga dating kasamahan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumaloy ang dugo sa isang ilog sa loob ng bangin. Sa isang kisap mata, iilan na lamang na mga tulisan ang nananatiling nakatayo. Hindi gaanong maganda ang kalagayan ng mga bandidong ito, at halos lahat sila ay may mga sugat sa kanilang mga katawan. Sa susunod na walang oras, na parang napag-usapan nila ito dati, ang natitirang mga bandido ay sabay-sabay na umatake at nagpakawala ng magulong labanan. Si Alvin ay malamig na nakatingin sa gilid. Sa sandaling ito, bigla siyang may naisip. Vice din Colton, lahat silang nagpapatayan ng ganito ay dapat mabilang sa mga mission point ko, di ba? Ang matandang lalaki na nakatayo sa kalangitan at nakakubli sa mga ulap at ambon sa itaas ng bangin ay nakatanggap ng voice transmission ni Alvin. Napansin niya talaga ako. Bahagyang napakilos ang matanda, at nabigla siya sa kanyang puso. Hindi katakataka noong nagpadala ako ng isang tao para sundan at protektahan siya sa huling pagkakataon, nakita niya ito. Si Alvin ay talagang napapansin kung saan ako nakatago. Ang matanda ay tiyak na ang Dragon at Phoenix Academy's Vice din Marlon. Hindi mo ginamit ang tulong ng mga panlabas na mapagkukunan ng lakas, samantalang nagpatayan sila sa isa't isa dahil sa sinabi mo. Ang mga patay na banditang ito ay natural na binibilang sa iyong mga mission point. Sinagot ni Marlon si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Mabuti naman. Tumango si Alvin. 523. Nang muling bumalik sa katinoan si Alvin, napansin niya na ang natitirang mga bandido ay bumagsak lahat. Isang tulisan na lang ang natitira sa kanyang huling hininga, at halatang hindi na siya mabubuhay ng matagal. Panginoon, iligtas mo ako. Nahirapan ang bandido na humingi ng tulong kay Alvin.
Si Alvin ay tumingin sa kanya ng walang pakialam at nagtanong. Alam mo ba kung nasaan ang ibang leaders ng bandidong grupo mo? Ay, hindi ko alam. Nahihirapang umiling ang bandido. Uminom man siya ng healing medicinal pill, hinihingal pa rin siya. Siya ay dumanas ng masyadong mabibigat na pinsala, at ang mababang antas ng healing medicinal pill na hawak niya ay hindi nakapagbigay ng anumang epekto. Munting ginto. Hindi pinansin ni Alvin ang tulisan na ito at ginaisang ang maliit na gintong daga. Squeak squeak. Matapos magising ang maliit na gintong daga, napasigaw siya sa gulat nang makita niya ang kalunos-lunos na kalagayan sa loob ng bangin. Kuya Alvin, kailan ka naging duguan? Ang musmos na boses ng maliit na gintong daga ng isang batang babae ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Ako duguan. Kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Alvin. Kahit na mayroong isang tao sa mundo na may mga kwalifikasyon na tawagin siyang duguan, talagang hindi ito ang maliit na gintong daga. Sa mga tuntunin ng pagiging malupit at duguan, pakiramdam niya ay hindi niya maikukumpara ang batang ito kahit anong pilit niya. Munting ginto, tulungan mo akong kunin ang mga samsam. Sa ilalim ng paglilinis ni Alvin at ng maliit na gintong mouse, ang special rings ng grupo ng mga bandido ay naging kay Alvin. Samantalang sa panahong ito, ang bandidong iyon na nakaligtas sa labanan ay namatay dahil sa kanyang mabibigat na pinsala. Sa pagkakataong ito, si Alvin ay maaaring ituring na nakakuha ng mahusay na ani. Sa lahat ng pinagsama-samang mga bandido na ito, ang mga puntos ng misyon ko ay dapat na lumampas sa 100, tama. Bago umalis si Alvin, hindi niya pinapansin ang tumpok ng mga bangkay ng bandido sa loob ng bangin at inisip ang sarili. Kasunod nito, dinala ni Alvin ang maliit na gintong daga at umalis sa bangin. Naging madilim ang mukha ni Alvin pagkatapos niyang umalis sa bangin. Dahil napansin niyang may papalapit na dalawang sobrang pamilyar na aura na may napakabilis na bilis. St. Malungkot ang mukha ni Alvin, pagkatapos ay nag-flash out ang kanyang figure, nagbabalak na tumakas. Ipoipo. Ang half-step advanced wind force ni Alvin at half-step advanced lightning force ni Alvin ay nagtipon sa ilalim ng kanyang mga paa, at tila siya ay nag-transform sa hangin habang siya ay kumikislap patungo sa malayo. Alvin, gusto mo pa ring tumakas sa ating dalawa? Sa sandaling ito, ang dalawang may edad na figure ay tila lumitaw sa harap ni Alvin. O syempre, hindi sila lumitaw sa manipis na hangin. Samantalang ang kanilang bilis na umabot sa isang tiyak na antas na naging dahilan upang hindi makita ni Alvin ang kanilang mga figure. Elming, Hector. Hindi magandang tingnan ang ekspresyon ni Alvin nang makita niya ang dalawang matandang lalaki na lumutang sa kanyang harapan. Hindi niya inaasahan na lilito sina Elming at Hector sa Blackwind Ridge. Siguradong si Melody ang nagpaalam sa kanila na ang mga mag-aaral ng Dragon at Phoenix Academy ay lalabas para magkaroon ng karanasan at pagtitimpi. Sa madaling panahon, nahulaan ni Alvin ang dahilan. Alvin, wala kaming nagawa sa iyo sa Crimson Sky Kingdom noong araw na iyon. Tingnan ko kung sino ang makakatulong sa iyo ngayon. Ang mga sulok ng bibig ni Hector ay gumulong sa isang malamig na ngiti. Ang malamig na tingin ni Elming ay tumitig kay Alvin, ngunit hindi ito umimik. Whoosh! Sa sandaling ito, isa pang may edad na figure ang lumitaw na nakatayo sa harap ni Alvin, at pinrotektahan ng figure si Alvin sa likuran niya. Ito ay tiyak na ang Dragon at Phoenix Academy's Vice Dean Marlon. Hindi mapigilan ni Marlon na bahagyang mapakilos nang makita niya sina Hector at Elming. Hindi siya nagulat na ang mga miyembro ng Azure Forest Trisect ay gustong maghanap ng gulo kay Alvin. Ngunit ang ikinagulat niya ay ang alang-alang kay Alvin, ang Azure Forest Trisect ay talagang nagpadala ng 2 Guardian Elders. Ito ay talagang hindi kapanipaniwala. Kahit na ituring ng Azure Forest Trisect na mas mahalaga si Alvin, hindi pa rin ito hanggang sa pagpapadala ng 2 Guardian Elder, tama ba? Naramdaman ni Marlon na tiyak na may lihim na nakatago sa likod nito. Elder Hector, Elder Elming.
Tiningnan ni Marlon sina Hector at Elming na may kalmadong ekspresyon at sinabi sa mababang boses, si Alvin ay isang estudyante sa Inner Hall ng Dragon at Phoenix Academy natin ngayon, at sumasailalim siya sa isang experience mission ngayon. Sana ay makaalis kayong dalawa ng mabilis. Marlon, sa tingin mo ba ay ikaw lang ang makakapigil sa ating dalawa? Malinaw na kilala ni Hector si Marlon, at nanunuya siya. Malungkot ang mukha ni Marlon. Hector, huwag kalimutan. Si Alvin ay miyembro ng Dragon at Phoenix Academy ngayon, at pinuprotektahan siya ng Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom. Kung maglakas loob kang hawakan siya, lalaban ito sa Imperial Family. Kung tungkol kay Marlon, sapat na ang Imperial Family para idiin sina Hector at Elming hanggang sa hindi na sila makahinga. Gayunpaman, ang pag-unlad ng bagay ay lumampas sa kanyang mga inaasahan. Pamilya ng Imperial. Nagkatinginan sina Hector at Elming nang marinig nila si Marlon, pagkatapos ay hindi napigil ang tumawa. What? After your Azure Forest Trisect combined, minamaliit mo pa ang Imperial Family natin. Nagsalita si Marlon sa mahinang boses. Marlon, kung matino ka, umalis ka na agad. Siguradong kukunin natin itong Alvin ngayon. Ang mga salita ni Hector ay walang kahit kaunting puwang para sa talakayan. Imperial Family. Marahil ay kailangan nilang pigilan ang kanilang sarili sa loob ng Imperial City ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ngunit ngayon, ang lahat ay napakalayo, samantalang si Alvin ay nasa harapan nila at malapit ng maging biktima. Paano nila hahayaang mawala ang pagkakataong ito? Pagkatapos ng lahat, kapag nakuha na nila si Alvin, nangangahulugan din ito na makukuha nila ang 10,000 years stalactite milk. Kapag naubos na nila ang 10,000 years stalactite milk, magtitiwala sila sa pagsingil sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Sa oras na iyon, paano kung ang Imperial Family iyon? Ang tanging dahilan kung bakit nagawang monopolyo ng Imperial Family ang kaharian ay dahil sa eksperto sa ikapitong antas ng Void Priang Stage. Hanggat nahuli nila si Alvin at napik ang lokasyon ng 10,000 years stalactite milk mula sa kanya, lalabas ang mga eksperto sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage sa kanilang Azure Forest Trisect. Bukod dito, hindi lang ito magiging isang tao. Sa oras na iyon, ang kanilang Azure Forest Trisect ay hindi na matatakot sa Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom. Tumayo si Alvin at tahimik na pinanood ang pag-unlad ng sitwasyon. Napansin niyang parang hindi naging maayos ang development. Tila gustong mahuli siya nina Hector at Elming kahit na nasa panganib na masaktan ang Imperial Family. Kung bakit ginawa ito ng dalawa, nahulaan ito ni Alvin. Iniisip ba talaga nila na dadalhin ko sila sa 10,000 years stalactite milk kung mahuli nila ako? Si Alvin ay nanunuya sa kanyang puso kung gaano kawalang muwang sina Hector at Elming. Sa wakas, malamig na umungol si Marlon, at ang origin energy sa kanyang katawan ay nag-flux, na naging sanhi ng kanyang robe na lumipad ng walang hangin. Whoosh! Sa kalangitan, 8 parang buhay na mga sinaunang may sungay na dragon ang unti-unting namuo. Inihayag ni Marlon ang kanyang paglilinang. Ika-6 na antas ng Void Initiation Stage. Hindi siya mas mababa kay Elming o Hector. Hindi nagulat si Alvin nang ihayag ni Marlon ang ganoong cultivation. Ang kanyang espiritual na lakas ay nakakita ng pagtatanim ni Marlon mula pa noong una. Marlon, kung gusto mo talagang maghanap ng gulo, huwag mong sisihin ako at si Elder Elming sa pagiging mahirap sa iyo. Sa palagay ko, dapat mong malinawan na hindi ka tugma para sa ating dalawa. Habang nagsasalita si Hector, 8 sinaunang horned dragon silhouette ang lumitaw sa itaas niya. Samantalang sa itaas ng Elming, 8 sinaunang may sungay na mga silhouette ng dragon ay unti-unting namuo, at pumipilipit ang mga ito habang bumababa. Whoosh! Sa ilang sandali, ang mga hibla ng material na asul na enerhiya ay tumalon sa origin energy sa katawan ni Marlon. Kasunod nito, isa pang 5 sinaunang may sungay na dragon ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Marlon. Ika-5 antas ng konsepto ng tubig.
Ang mga sulok ng bibig ni Hector ay pumulupot sa isang maliit na panunuya, pagkatapos habang ang origin energy sa kanyang katawan ay gumagalaw, ang mga hibla ng pulang-pulang enerhiya ay lumundag, at ang nakakapasong aura ay naging sanhi ng pagtigil ng hangin. Ika-6 na antas ng konsepto ng sunog. Kasabay nito, ang 5th level wind concept ay lumitaw sa loob ng origin energy ni Elming, at ang 8 sinaunang horn dragon silhouette sa itaas niya ay naging 13. Pareho kayong gustong hawakan ng isang taong protektado ng ating Imperial family. Malungkot ang mukha ni Marlon, at naramdaman niya ang isang alon ng kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na talagang naintindihan ni Hector ang ika-6 na antas ng konsepto ng apoy. Ang ika-6 na antas ng konsepto ng apoy ay hindi na nalabanan ng kanyang ika-5 antas na konsepto ng tubig. Noong una, binalak niyang gamitin ang kanyang water concept para kontrahin ang fire concept ni Hector, pagkatapos ay hilahin si Elming sa labanan at makipaglaban para sa isang pagkakataon para tumakas si Alvin. Ngunit ngayon ay tila nabigo ang kanyang iniisip. Tanging si Hector lamang ang nalampasan siya, at hindi niya lubos na mailipat ang kanyang atensyon para harapin si Elming. Samantalang sa sandaling ito, umiikot ang mga iniisip ni Alvin. Kahit na ipahiram ko ang aking grade 4 na spirit sword kay Vice Dean Marlon, malamang na hindi niya kayang sugpuin sina Hector at Elming. Mukhang tiyak na masasaktan ako ngayon. Walang kamalay-malay, ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay nabaluktot sa kawalan ng kakayahan. Hindi siya tumakas dahil alam niyang imposibleng tumakas siya sa mga mata nina Hector at Elming. Kuya Elming! Biglang narinig ni Alvin ang isang paputok na sigaw. Kasunod nito, nakita ni Alvin na ang asher na nakadamit sa katawan ni Elming ay umindayog habang siya ay naging isang bug zone ng hangin na may napakabilis na bilis at direktang kumikislap patungo kay Marlon, at siya ay nakakulong sa pakikipaglaban kay Marlon. In terms of attack, pantay-pantay silang dalawa. Sa mga tuntunin ng bilis, dahil naintindihan ni Elming ang konsepto ng hangin, siya ay nakahihigit. Whoosh! Sa sandaling ito, narinig ni Alvin ang isang alon ng tunog ng hangin na napunit na humampas patungo sa kanya, at ang tunog ay papalapit ng papalapit, at isang nakakapasong aura ang bumalot sa kanya. St. Ang mukha ni Alvin ay namutla nang makita niya si Hector na sumunggab sa kanya. Isang malakas na kamay ang bumaba sa kanyang balikat, at ang mabigat na origin energy ay nakagapos sa lahat ng origin energy sa loob ng kanyang katawan. Kasunod nito, si Alvin ay dinala sa mga ulap at mabilis na lumipad sa malayo. Sa loob ng larangan ng pangitain ni Alvin, si Marlon at Elming ay nagpatuloy, at sa huli, sila ay naging dalawang itim na tuldok na unti-unting naglaho sa kanyang paningin. Sa panahong ito, gustong iligtas siya ni Marlon sa maraming pagkakataon, ngunit pinigilan siya ni Elming. Alvin, nahulog ka sa aking mga kamay sa huli. Ang boses ni Hector ay pumasok sa mga tainga ni Alvin. Elder Hector, mas magaan ka. Kung sasaktan mo ako, baka hindi ko sinasadyang makalimutan ang lokasyon ng 10,000 years stalactite milk, at hindi iyon magiging maganda. Napatingin si Alvin sa kamay na hinawakan ni Hector sa kanyang balikat at walang pakialam na nagsalita. Lumubog ang mukha ni Hector dahil sa pananakot ni Alvin. Pero bahagyang lumuwag pa rin ang kamay niya. Nang makita niya si Hector na napaka-cooperative, alam ni Alvin na tama ang hula niya noon. Si Hector at Elming ay lubos na hindi naisip na direktang kitilin ang kanyang buhay. Ang layunin talaga ng dalawa ay ang 10,000 years stalactite milk. Elder Hector, saan mo ako balak dalhin? Napansin ni Alvin na talagang dinala siya ni Hector hanggang sa silangan, at hindi niya maiwasang ma-curious. Hindi pinansin ni Hector si Alvin. Tumigil lamang sa paggalaw si Hector nang dumating siya sa tuktok ng isang matarik na bundok na nasa silangang hangganan ng Asher Forest Imperial Kingdom, pagkatapos ay humawak siya sa balikat ni Alvin habang nakatayo siya sa kalangitan. Pinalaki ni Alvin ang matarik na bundok na ito at wala siyang napansing espesyal dito. 524. Pagkaraan ng maikling sandali, nakita ni Alvin ang isang tao na mabilis na lumilipad mula sa kanluran. Elming. Nalungkot ang mukha ni Alvin nang makita niya ang taong ito na dumating.
Naunawaan niya na ang lugar na ito ay naging tagpuan nina Elming at Hector. Pagkaraan ng maikling sandali, dumating si Elming sa tabi ni Hector, at ang kanyang mapot na mga mata ay nakatitig kay Alvin habang malamig siyang nagsasalita, "Alvin, huwag kang maglaro. Kung hindi, papatayin kita sa unang pagkakataon." Nagkibit balikat si Alvin nang marinig niya ang mga pagbabante ni Elming, at walang pakialam na sinabi, "Kung gayon, patayin mo ako, Elder Elming. Hindi na natin kailangang maghanap ng kahit anong 10,000 years stalactite milk. Sa tingin mo hindi ako maglalakas loob?" Nagalit si Elming, at ang kanyang origin energy ay nagngangalit sa pagtaas ng kanyang kamay. 8 sinaunang may sungay na dragon silhouette ang nakapulupot at nag-ipon ng puwersa habang naghihintay na may deploy. "Kuya Elming." Sumimangot si Hector sa pinigilan si Elming, at sinabi niya sa pamamagitan ng voice transmission. "Hanggat nahanap na natin ang 10,000 years stalactite milk, natatakot ka ba na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong patayin si Alvin?" Pinupukaw kanya sa galit, huwag kang mahulog sa kanyang bitag. Huminga ng malalim si Elming nang marinig niya si Hector, pagkatapos ay pinigilan ang galit sa kanyang puso. "Alvin, nasaan ang 10,000 years stalactite milk?" Tumingin si Hector kay Alvin at nagtanong sa mahinang boses. "Elder Hector, pareho niyo akong bibitawan kung dadalhin ko kayong dalawa sa 10,000 years stalactite milk?" Tanong ni Alvin na may vigilant na ekspresyon. "Oo." Hindi nagulat si Hector sa kahilingan ni Alvin, at hindi man lang siya nag-isip bago pumayag dito. "Paano si Elder Elming? Handa ka bang pakawalan ako?" Tumingin si Alvin kay Elming. Malamig na ungol ni Elming at hindi pinansin si Alvin. "Alvin, huwag kang mag-alala. Hanggat dinadala mo kami sa 10,000 years stalactite milk, ako at si Elder Elming ay pakakawalan ka," sabi ni Hector kay Alvin. "Kung gayon pareho kayong nagtatag ng isang panata sa ilalim ng 99 Heavenly Tribulation. Kung hindi, mas gugustuhin kong mamatay kaysa dalhin kayong dalawa sa 10,000 years stalactite milk." May ekspresyon si Alvin na parang walang pakialam sa nangyari. "Ikaw." Malungkot ang mukha ni Elming. "Kuya Elming." Sumimangot si Hector pagkatapos ay humimok sa pamamagitan ng voice transmission. "Paano kung gagawin natin ang sinabi niya at magtatag ng isang panata? Hanggat makuha natin ang 10,000 years stalactite milk, tiyak na magagawa nating maayos na makapasok sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Sa oras na iyon, gamit ang ating mga lakas, kahit na puwersahang pumasok tayo sa Dragon at Phoenix Academy para patayin si Alvin. Sa palagay ko ay walang sasabihin ang Imperial Family tungkol dito." Nang matapos siyang magsalita, si Hector ay may kumpiyansa na ekspresyon, at tila nakita na niya ang eksena ng kanyang sarili na lumampas sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage. Saglit na nag-isip si Elming nang marinig niya ito, pagkatapos ay pumayag siya. Kasunod nito, sa ilalim ng titig ni Alvin, kinurot nina Elming at Hector ang kanilang mga daliri, pagkatapos ay ginamit ang sarili nilang dugo at ang 99 Heavenly Tribulation bilang saksi para itatag ang panata. Kapag nahanap na nila ang 10,000 years stalactite milk sa ilalim ng tulong ni Alvin, hahayaan nilang umalis si Alvin at hindi na mahirapan si Alvin. Hindi na nagulat si Alvin nang makita niya sina Hector at Elming na itinatag ang panata. Naramdaman niya ang pananabik nilang dalawa sa 10,000 years stalactite milk, kaya wala siyang dapat ikatakot. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay sumigaw sa mga tainga ni Alvin at sinabi sa pamamagitan ng voice transmission, "Kuya Alvin, balak mo talagang dalhin sila sa 10,000 years stalactite milk?" Sumagot si Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. "Syempre hindi ko gagawin. Kung gayon, ano ang silbi ng pagpapatibay sa kanila ng panata na ito?" Tanong ng maliit na gintong daga. "Hiniling ko sa kanila na itatag ang panata na ito para lamang sa pagbibigay sa kanila ng preconceived impression, at ipaisip sa kanila na talagang handa akong dalhin sila sa 10,000 years stalactite milk." Paliwanag ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission.
Kung hindi ko sila itatag ang panata, baka isipin nila na naglalaro ako ng kung ano-anong trick. Sa ganoong paraan, hindi magiging madali ang pagpapatupad ng aking plano. Plano. Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse ay napuno ng pagkalito. Malapit mo nang malaman. Ang pagpapadala ng boses ni Alvin ay puno ng misteryo. Ang maliit na gintong mouse ay nakahiga sa balikat ni Alvin, at ang kanyang pares ng jade green na mata ay kumikislap na may bahagyang pag-asa. Nakapag-establish na kami ng vow. Ngayon pwede mo na kaming dalhin sa 10,000 years stalactite milk, di ba? Tinanong ni Hector si Alvin na may mahinang boses. Alvin, huwag kang mag-isip na manloko. Kung hindi, tiyak na papatayin kita. Nagsalita si Elming sa isang napapanahong paraan na ganap na naaayon kay Hector. Anong mga trick ang maaari kong laruin? Nagkibit balikat si Alvin. Pareho kayong mga eksperto sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage. Baka natatakot kayo na paglalaroan kayo ng isang maliit na first level na Void Prying Stage na martial artist. Kasunod nito, sa ilalim ng mga direksyon ni Alvin, binuhat siya nina Hector at Elming habang lumilipad sila ng buong bilis patungo sa hilagang kanluran. Pagkarating nila malapit sa Ancient City of Everlast, itinuro ni Alvin ang hilaga. Diyan. Alvin, teritoryo ito ng Darkstone Empire sa unahan. Sigurado ka bang nasa Darkstone Empire ang 10,000 years stalactite milk? Tiningnan ni Hector si Alvin na may bahagyang pagdududa. Elder Hector, kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo na akong patayin ngayon. Paano na? Nagsalita si Alvin nang walang pakialam. Agad na tumahimik si Hector. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay lumulutang sa isang maliit na pandidiri. Paano kung isa kang ika-6 na antas ng Void Initiation Stage na martial artist? Hindi ka ba nilalaro ng todo sa akin? Noong ako ay nasa Crimson Sky Kingdom noong huling pagkakataon, halos nakalimutan ko ang lugar na iyon. Kung iisipin ko ito sa oras na iyon, kahit na wala ang mahiwagang ekspertong iyon, makakatakas din ako sa kanila. Napaisip si Alvin sa kanyang sarili. Si Alvin ay kumbinsido na kapag si Hector at Elming ay nakulong sa lugar na iyon, malamang na sila ay makulong hanggang sa mamatay. Phoenix Nest City. Sa lalong madaling panahon, si Alvin ay binuhat nina Hector at Elming upang dumaan sa kalangitan sa itaas ng Phoenix Nest City. Siguro kung umalis na sina Irish, City Governor Feng, Elder Kung, at Lola Suzy. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Hindi nagtagal, sa ilalim ng patnubay ni Alvin, binuhat nina Hector at Elming si Alvin upang bumaba sa isang maluwang na bangin. Sa loob ng forge ay isang bola ng gas na parang mga ulap at ambon na nag-ama, at ang kalagayan sa loob nito ay hindi malinaw na nakikita. Anong lugar ito? Curious na pinalaki nina Elming at Hector ang paligid. Sa huli, bumaba ang kanilang mga tingin sa bola ng ambon at ulap na nasa harapan nila. Ang mga ulap at ambon ay nagpahayag ng iba't ibang misteryo na naging sanhi ng kanilang pakiramdam na hindi ito simple. Elder Hector, maaari mo na akong palayain ngayon, tama? Kung hindi mo ako pakakawalan, paano ako manggenguna? Tumingin si Alvin sa kamay na hawak ni Hector sa kanyang balikat at walang pakialam na nagsalita. Sa halip ay hindi siya pinansin ni Hector. Pagkatapos ay maaari mong hanapin ito sa iyong sarili. Nagkibit balikat si Alvin at may ekspresyon ng pagiging walang pakialam at hindi nababalisa. Alvin, sana huwag mo kaming paglaruan. Kung hindi, dapat mong malaman ang kahihinatnan. Pagbabante ni Hector sa mahinang boses. Kasabay nito, niluwagan niya ang kamay na humawak sa balikat ni Alvin. Kahit na gusto kong paglaruan kayong dalawa, kailangan kong magkaroon ng lakas para gawin ito, walang pakialam na sabi ni Alvin. Samantala, napansin ni Alvin na nilapitan ni Elming ang bola ng ulap at umambon sa unahan, at ang isang maliit na pangungulila ay hindi maiwasang lumitaw sa mga sulok ng kanyang bibig. Maliban kung si Elming ay isang inscription master din, kung hindi man, huwag umasang makilala ang inscription formation na iyon. Pagbuo ng inscription.
Ang lugar na ito ay mismong lugar na pinuntahan ni Alvin kasama sina Wilbur Flair, Irish, at Elder Kong. Ang bolang iyon ng ulap at ambon ay tiyak na isang inscription. At ang dating Soul Cleanse Pool ay nasa loob ng inscription formation. Gayunpaman, dahil ang Nether Soul Fruit ay kinain na ng Little Gold, ang pool ng tubig na iyon ay naging ordinaryong tubig. Squeak squeak! Ang maliit na gintong mouse ay tumayo sa balikat ni Alvin at mahinang sumigaw, pagkatapos ay sinabi sa pamamagitan ng voice transmission. Kuya Alvin, bakit mo sila dinala dito? You little fellow, hindi mo pa rin mahulaan kung ano ang gusto kong gawin. Sinabi ni Alvin sa pamamagitan ng voice transmission, masyado kang tanga. Squeak squeak! Ang maliit na gintong mouse ay agad na nalungkot nang marinig niya si Alvin. Mga matatanda, sumunod po kayo sa akin. Tinawag ni Alvin sina Hector at Elming, pagkatapos ay lumakad papunta sa bola ng mga ulap at umambon na may malalaking hakbang, na nagbabalak na pumasok dito. Hindi naman pwedeng pasukin ang lugar na iyon. Hindi napigilan ni Elming na matawa sa pangungutya nang makita niya ang mga kilos ni Alvin. Kanina, sinubukan niyang lumakad sa bola ng mga ulap at ulap, ngunit napansin niyang may walang hugis na enerhiya na humaharang sa kanya. Ito ay bilang kahit isang tao ay nagtakda ng ilang uri ng paghihigpit dito. Ngunit sa susunod na sandali, siya ay ganap na natulala nang makita niya ang bola ng ambon at mga ulap na aktwal na nahati ng si Alvin ay lumakad ng may malalaking hakbang. Anong nangyayari? Si Hector ay natigilan din. Natural na hindi niya alam na ang bola ng ulap at ambon ay ang imaheng nabuo ng inscription formation. Samantalang sa sandaling ito, mismong si Alvin ang nagunat ng kanyang espiritual na lakas at matagumpay na nagbukas ng inscription. Mga matatanda, nasa loob ang 10,000 years stalactite milk. Naunang naglakad si Alvin sa ulap at mga ulap na nahati, at ang kanyang anyo ay dahan-daang sumanib sa madilim at maliwanag na ambon. Nang makita nilang nawala si Alvin sa kanilang mga mata. Pumasok na tayo. Tinawag ni Hector si Elming at sumunod silang dalawa. Pagkapasok nilang dalawa ay natulala sila on the spot. Baka sa mukha nila ang pagtataka habang nakatingin sa malawak na lawa sa harapan nila. Parehong hindi nila akalain na may ganoong eksena sa likod ng bola ng mga ulap at ambon sa loob ng bangin. Sa sandaling ito, ganap na hindi nila napansin na ang mga ulap at ambon sa likod nila ay mabilis na nagsasara, at ito ay ganap na nagsara hindi nagtagal. Samantalang sa tabi nila, isang maliit na ngiti ang lumitaw sa mga sulok ng bibig ni Alvin, at umatras siya ng 2 hakbang. Sa susunod na sandali, ipoipo. Sa halos sa sandaling gumalaw ang figure ni Alvin at sumugod patungo sa mga ulap at ambon, lumitaw doon ang isang labasan na magpapaunlak lamang sa kanya. Swoosh! Tila nag-transform si Alvin sa isang bugzo ng hangin nang dumaan siya sa labasan at umangkas upang bumalik sa bangin. Samantalang, ang paglabas na iyon ay agad na nagsara. Samantala, sina Hector at Elming na nasa loob ng inscription formation sa likod ng ulap at ambon ay parehong nagising dahil sa kanilang pagkagulat. Tumakas si Alvin. Nanlumos silang dalawa at lumiwanag ang kanilang anyo upang makarating sa kinatatayuan ni Alvin bago siya tumakas. Gusto nilang lumabas mula rito, ngunit napansin nila ang isang walang hugis na enerhiya na tumakip sa kanila sa loob at naging dahilan upang hindi sila makalabas. Damat! Pinaglaruan tayo ng Alvin na iyon. Bahagyang nagalit si Hector. Alvin! Si Elming ay sumigaw, at ang origin energy sa kanyang katawan ay tumaas. Isang spirit sword ang lumitaw mula sa manipis na hangin sa loob ng kanyang kamay, pagkatapos ang kanyang ikalimang antas ng wind concept ay nag-flux habang siya ay tumutusok patungo sa hadlang sa kanyang harapan na nabuo mula sa walang hugis na enerhiya. Bang! Gayunpaman, isang mahinang tunog lamang ang tumugon sa pag-atake ni Elming. Hindi nagawang buksan ni Elming ang harang na pinalapot mula sa walang hugis na enerhiya nang ibigay ang kanyang buong lakas. 525. Anong klaseng F-King lugar ito? Malungkot ang mukha ni Elming. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Hector ay nanunood sa mga kilos ni Elming.
Noong una ay naisip niya na kapag si Elming ay umatake ng buong lakas, madaling matanggal ni Elming ang hadlang na naipon mula sa walang hugis na enerhiya. Gayunpaman, ang kinalabasan sa halip ay lumampas sa kanyang mga inaasahan. Ang buong puwersang welga ni Elming ay talagang hindi nabuksan ang harang na ito. Elming, magsanib puwersa tayo. Malamig na sumigaw si Hector, at ang kanyang mukha ay puno ng nakikitang galit. Hindi niya inaasahan na siya, na nabuhay ng higit sa kalahati ng kanyang buhay, ay talagang niloko ng isang maliit na tao sa edad na 20. Ito ay talagang isang kakilakilabot na kahihiyan. Sige. Sagot ni Elming. Kasunod nito, nagsanib puwersa ang dalawang dalubhasang pang-anim na antas ng Void Initiation Stage upang sumabog patungo sa isang punto sa hadlang sa harap nila. Gayunpaman, pareho ang kinalabasan. Ang harang ay hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Damat! Paano lumabas si Alvin? Nagngangalit si Elming habang nagsasalita. Nagmadali siyang lumabas dito. Hindi ko napansin kung paano siya lumabas. Ang ekspresyon ni Hector ay sobrang hindi magandang tingnan. Tingnan natin kung may labasan. Kasunod nito, luminggalinga sina Hector at Elming sa paligid, nagbabalak na maghanap ng labasan. Sa huli, sa halip ay napansin nila na ang lawa na kanilang kinaroroonan ay ganap na nababalot ng harang na nabuo mula sa walang hugis na enerhiya. Ang harang na iyon ay tumagos pa ng malalim sa lupa, at naging sanhi ito upang hindi sila makahukay ng daan palabas. Damat! Anong klaseng F-King place ito? Paano ba talaga nabuo ang layer ng barrier na iyon? Si Elming ay may galit na galit. Kasunod nito, tumingin si Elming kay Tangho at halos umuungal. Ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ang lahat ng ito ay hindi mangyayari kung direkta nating pinatay si Alvin. Lumubog ang mukha ni Hector. Elming. Diretso mo na. Kung hindi dahil sa pagnanasa mo rin sa 10,000 years stalactite milk, hahayaan mo bang buhayin ko siya? Pagkatapos ng lahat ng ito ay dahil sa ating kasakiman. Katakawan. Nanginginig ang figure ni Elming at nalilito siya sa sasabihin. Tama, kung hindi dahil sa pagiging gaaman ko sa 10,000 years stalactite milk na binanggit ni Alvin, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng matinding panghihinayang. Gayunpaman, walang gamot para sa panghihinayang sa mundong ito. Kapag lumabas ako, tiyak na susunugin ko ang mga buto ni Alvin at ikakalat ang kanyang abo. Ako, si Elming, ayoko na ng 10,000 years stalactite milk. Nagsalita si Elming na may hindi magandang tingnan. Walang kasiguraduhan kung makakalabas ba tayo ngayon. Ngunit, kung makakalabas tayo, hindi ko hahayaang mabuhay si Alvin sa harapan ko ng ilang sandali pa. Si Hector ay nagalit din, at ang kanyang mga mata ay nag-alab sa matinding apoy ng galit. Sa loob ng inscription formation, nagalit sina Hector at Elming. Samantalang sa labas ng inscription formation, sa isang malaking puno sa maluwag na bangin. Nakahiga si Alvin sa puno habang nakakross ang paa sa kabila habang masayang naliligo sa ilalim ng araw. Kuya Alvin, grabe ka. Niloko mo talaga sila para pumunta dito. Ang maliit na gintong daga ay nakatayo sa puno ng puno, at ang kanyang katawan ay umindayog pataas at pababa na parang isang ugoy. Masama. Umiling si Alvin at ngumiti, pagkatapos ay iniabot ang kanyang kamay upang harangan ang nasusunog na araw. Kung hindi ko ito ginawa, papatayin ako nila sooner or later. Kahit nadalhin ko talaga sila sa 10,000 years stalactite milk sa Megrez Peak, susundin nila ang panata at palayain ako sandali, ngunit hindi magtatagal ay tiyak na muli silang gagawa ng hakbang laban sa akin. Hehe. Na-curious ako kanina kung bakit sila dinala ni Kuya Alvin dito. Kaya pala para matrap sila. Ang jade green na mata ng maliit na gintong mouse ay kumikislap sa isang tusong ngiti. Maaari lamang nilang sisihin ang kanilang sarili sa pagiging kapos-palad. Bahagyang yumuko ang mga sulok ng bibig ni Alvin, at lumitaw ang isang pangungulila. Maayos ang mga nangyari ngayon, to the point na nakaramdam siya ng bahagyang di paniniwala. Siyempre, alam niya na ang lahat ng ito ay dahil si Hector at Elming ay walang anumang kaalaman sa Tao of Inscriptions.
Kung hindi, hindi sila madaling malinlang. Kuya Alvin, hindi nila pipilitin na lumabas, tama. Dapat ba tayong umalis dito ng mabilis? Ang pagpapadala ng boses ng maliit na gintong mouse ay naglalaman ng takot sa loob. Hindi mahalaga kung ito ay si Hector o Elming, sila ay parehong pang-anim na antas na mga eksperto sa Void Initiation Stage, at sila ay malayo sa isang taong makakalaban niya. Hindi na kailangan. Ang senior na naiwan sa inscription formation na iyon ay isang existence sa Void Transformation Stage or above. Umiling si Alvin. Maliban na lang kung magsanib puwersa ang isang eksperto sa Void Transformation Stage, o marahil ay ilang eksperto sa ikapitong antas ng Void Interpretation Stage at pataas. Kung hindi, huwag mangarap na mabuksan ang inscription formation na ito. Kung gayon hindi ba't nangangahulugan iyon na sila ay makulong sa kamatayan sa loob nito? Gulat na sabi ng maliit na gintong daga. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, tiyak na mabibilong sila hanggang sa mamatay sa loob nito. Siyempre, kung mahahanap nila ang tirahan na iyon at makuha ang mga karanasan sa Dao of Inscriptions na naiwan ng senior na iyon, maaaring magkaroon sila ng pagkakataon na mabuksan ang formation at umalis, dahan-daang sabi ni Alvin. May chance ba silang lumabas? Bahagyang natakot ang maliit na gintong daga. Huwag mag-alala, ang Dao of Inscriptions ay napakalalim. Kailangan nilang gumastos ng higit sa 10 taon ng pag-aaral upang magkaroon ng ilang mga nagawa sa Dao of Inscriptions at makakuha ng kakayahang mabuksan ang formation. Si Alvin ay hindi nag-alala kahit kaunti. Kung natatakot pa rin ako sa kanila pagkatapos ng higit sa 10 taon, maaari ko silang direktang patayin ang aking sarili. Mahigit 10 taon. Not to mention over 10 years, even if it was the martial competition of the 10 dynasties na 4 na taon mula ngayon. Kung wala siyang cultivation sa ikapitong antas ng Void Initiation Stage o mas mataas, malamang na mahirap para sa kanya na maging tanyag. Ang maliit na gintong daga ay lumuwag nang marinig niya ito. Magpapaalam ako sa kanila, pagkatapos ay babalik tayo sa Blackwind Ridge. Kahit ano paman, kailangan kong makuha ang pinakamaraming puntos sa misyon sa pagkakataong ito. Tanging ang taong nasa ranggo na numero 1 ang makakakuha ng Void Refining Fruit. Tumayo si Alvin at bumaba ang kanyang tingin sa bola ng ambon at ulap sa bangin. Kasunod nito, ang kanyang espiritual na lakas ay sumanib dito, at nagbukas siya ng isang maliit na puwang sa inscription formation. Susunod, ang kanyang voice transmission ay dumaan sa hindi nakikitang maliit na puwang at pumasok sa mga tainga nina Hector at Elming na nakulong sa loob. Elder Hector, Elder Elming. Maari kayong mamuhay ng hiwalay doon sa hinaharap. Maraming isda sa lawa at hindi ito dapat maging sanhi ng pagkamatay niyong dalawa sa gutom. Ha 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 ha. Ang boses ni Alvin ay napuno ng panunuya. Samantalang sa sandaling ang pagpapadala ng boses ni Alvin ay naputol dahil sa maliit na agwat sa inscription formation na nagsara. Alvin. Ang apoy ng galit ni Hector at Elming ay muling sinindihan ni Alvin. Gayunpaman, ito ay walang silbi gaano man sila naglabas. Hindi nila nagawang pilitin na buksan ang inscription formation sa huli. Little Gold, Terra na. Samantalang sa sandaling ito, nakaupo si Alvin sa likod ng maliit na gintong daga na nagpalaki sa sarili at nagtungo sa Asher Forest Imperial Kingdom. Sa kasalukuyan, ang maliit na gintong daga ay hindi ang maliit na gintong daga ng nakaraan. Bilang isang demonyong hayop na ang cultivation ay umabot na sa ikapitong antas ng Void Prying Stage, ang bilis ng maliit na gintong mouse ay napakabilis. 3 araw lang ang lumipas nang ibalik niya si Alvin sa Blackwind Ridge. Napakaraming oras nang sinayang ng dalawang matandang iyon. Siguro kung may mga taong nalampasan ang mga puntos ko dati. Mamulong si Alvin at nagkaroon siya ng malungkot na ekspresyon. Kung ang pag-ungol ni Alvin ay narinig ni Hector at Elming na nakulong sa inscription formation, ang kanilang mga ekspresyon ay tiyak na magiging napakatalino. Ang kagyat na gawain sa kamay ay upang mahanap muna si Vice Dean Marlan. Kung hindi man, kung walang magre-record ng score ko, it would be useless kahit gaano pa karaming bandido ang mapatay ko.
Matapos gumugol ng kalahating araw ng oras, sa wakas ay natagpuan na ni Alvin si Marlon. Nang matagpuan niya si Marlon, bumaantong hininga si Marlon. Vice Dean Colton. Ang pag-iisip ni Marlon na naanod palayo ay nabawi nang tawagin siya ni Alvin. Duan. Alvin. Napatulala si Marlon nang makita niya si Alvin. Sa umpisa, akala pa niya ay may nakikita siya, pero hindi nagtagal, kinumpirma niya ito. Ang taong nakatayo sa harapan niya ay si Alvin mismo, nang walang pag-aalinlangan. Alvin, paano ka nakatakas sa kamay ng dalawang matandang iyon? Curious na tanong ni Marlon. Mahabang kwento, dahan-dahan kong sasabihin kay Vice Dean kapag may time ako in the future. Now that I speak of it, 3 araw na nilang sinayang ang oras ko. Vice Dean Colton, may mga taong nalampasan na ba ang mga puntos ko ngayon? Tanong ni Alvin. Oo. Tumango si Marlon at dahan-daang sinabi, hindi pa nagtagal, natagpuan ng Crazy Young Master ang pugad ng 7th leader ng mga bandido tulad mo, at pinatay ang lahat ng 50 plus bandits. Bukod pa riyan, ang 7th leader ay isang martial artist sa ikalawang antas ng Void Priang stage. Ika-7 pinuno. 50 plus bandido. Nagsikip ang mga mag-aaral ni Alvin habang siya ay bumaantong hininga sa gulat. Hindi ko akalain na ang swerte ni Crazy Young Master ay napakabuti. Ang 7th leader ay nasa ikalawang antas ng Void Priang stage, at siya ay katumbas ng 30 puntos, pagkatapos ay nagdagdag ng isa pang 50 plus bandido doon. Malamang na ang mga puntos ng Crazy Young Master ngayon ay nakapasa na sa 200. Nakaramdam ng pressure si Alvin. Vice Dean Colton, gusto kong magpatuloy, sabi ni Alvin kay Marlon. Tumango si Marlon. Pumunta ka. Si Marlon ay may masalimuot na tingin habang tinitingnan niya si Alvin na nagbabago sa isang bolt of violet na kidlat at naglalaho sa kanyang harapan. Ang biglaang pagbabalik ni Alvin ay lumampas sa kanyang inaasahan. Ngayon, medyo umaasa ako na ang Alvin na ito ay magagawang sakupin ang una sa experience mission sa pagkakataong ito. Kung makakain niya ang Void Refining Fruit na iyon, ang kanyang cultivation ay hihigit sa lahat ng mga estudyante sa Inner Hall. Sa parehong oras na sinundan ni Marlon si Alvin, ang kanyang tingin ay kumikislap. Bukod dito, napakahiwaga niya. Marahil ay nagtataglay pa siya ng maraming kakayahan na lampas sa inaasahan ng iba. Ang dahilan kung bakit nahulaan ito ni Marlon ay dahil nagawang palayasin ni Alvin ang 2 Guardian Elder ng Azure Forest Trisect at nakabalik ng ligtas. Pagkatapos ng lahat, ang 2 Guardian Elder na iyon ng Azure Forest Trisect ay mga eksperto sa ika-6 na antas ng Void Initiation Stage, at ang kakayahang bumalik sa ilalim ng kanilang mga tingin ay sapat na upang ipakita kung gaano kahanga-hanga si Alvin. Marahil ay maaaring kumitawan si Alvin sa ating Azure Forest Imperial Kingdom upang maging tanyag sa entablado ng Darkstone Empire at makakuha ng mga kwalipikasyon upang magtungo sa Darkan Dynasty upang makipagkompetensya sa mga batang henyo ng Darkan Dynasty at sa iba't ibang imperyo. Nang mag-isip siya hanggang dito, nakaramdam si Marlon ng isang alon ng pananabik. Alvin, sana ay makatugon ka pa at makalikha ng isang alamat ng ating Azure Forest Imperial Kingdom. Isang batang eksperto na kayang ikumpara sa mga pinakatanyag na kabataang henyo ng Darkan Dynasty ay hindi kailanman lumitaw sa ating Azure Forest Imperial Kingdom. Sumunod si Marlon sa likod ni Alvin na parang anino. Inaasahan niyang makuha ni Alvin ang pinakamaraming puntos at manalo ng una sa mga misyon ng karanasan sa pagkakataong ito. 526. Naniniwala si Marlon na sa ilalim ng pagpapalakas ng Void Refining Fruit, si Alvin ay makakaakyat ng mas mataas at higit pa. Natural na hindi alam ni Alvin ang iniisip ni Marlon. Sa kasalukuyan, hinahanap niya ang mga track ng mga bandido sa Blackwind Ridge na para bang nabaliw siya. Whoosh! Hindi lang naghahanap si Alvin, tinutulungan din siya ng maliit na gintong mouse na maghanap. Ang maliit na gintong mouse ay hindi nakatulong kay Alvin na patayin ang mga bandido, ngunit ang pagtulong kay Alvin na mahanap ang mga bandido bago sila mismo ang atakihin ni Alvin ay posible. Ito ay isang bagay na kahit si Marlon ay walang sinabi tungkol dito.
Pagkatapos ng lahat, hindi ito binibilang bilang paglabag sa mga patakaran. Ang misyon sa pagkakataong ito ay kalahating buwan lamang. Kung saan lumipas na ang 4 na araw, at 11 na lang ang natitira. Matapos maghanap ng 3 araw, hindi natuklasan ni Alvin ang mga track ng isang bandido. Hindi mahalaga kung siya ay naghanap sa lupa o naghanap sa pamamagitan ng pagtingin sa ibaba mula sa itaas sa langit. Sa kasamaang palad, ang lugar na maaaring palawigan ng aking espiritual na lakas ay limitado. Kung ang aking espiritual na lakas ay nasakop ang buong Blackwind Ridge, kung gayon ang mga banditang iyon ay tiyak na walang paraan para makapagtago. Siyempre, iniisip lang ni Alvin. Napakalaki ng Blackwind Ridge na kahit na ang Rebirth Martial Emperor sa kanyang kapanahunan sa lahat ng mga taon na iyon, ay maaaring ganap na masakop ito kapag ginamit niya ang kanyang spiritual force para hanapin ito. Ngunit ang Rebirth Martial Emperor ay isang pag-iral sa Martial Emperor stage sa panahon ng kanyang kalakasan. Sa kasalukuyan, hindi banggitin ang pinakamataas na kilalang yugto ng paglilinang sa Cloud Continent, ang Martial Emperor stage. Si Alvin ay medyo malayo pa sa Void Initiation stage. Biglang, ang paggalaw sa unahan ay nakakuha ng atensyon ni Alvin. Lumapit si Alvin at tumingin sa malayo, at napansin niya ang ilang pamilyar na figure. Ang kaunting mga tao na ito ay hindi mga bandido, ngunit bahagyang lumubog si Alvin. Melody. Ang mga taong lumitaw sa larangan ng pangitain ni Alvin ay tiyak na mga tao mula sa Azure Forest Trisect. Nang maalala niya sina Hector at Elming, at naalala ang mga disipulo ng 7-Star Sword Sect na namatay sa kamay ng mga taong ito noong araw na iyon. Halos mapuno ng apoy ng galit ang dibdib ni Alvin. Vice Dilchi. Hindi kumilos si Alvin upang salubungin ang grupo ni Melody at hindi rin niya hinayaang martial artist ang Void Prying stage sa likod ng grupo ni Melody, at nagtago muna siya sa isang tabi. Ano? Bahagyang natarante si Marlon nang marinig niya ang boses ni Alvin. Yung Azure Forest Trisect Disciples. Can you do me a favor? Ang pagpapadala ng boses ni Alvin ay puno ng walang hangganang layunin ng pagpatay. Unang natigilan si Marlon nang marinig niya ito, pagkatapos ay napansin niya rin ang grupo ni Melody. Natural na alam niya ang kahulugan ng mga salita ni Alvin. Nais ni Alvin na siya ay kumuha ng suhol at payagan si Alvin na patayin ang ilang Azure Forest Trisect na disipulo. Kung ito ay sa nakaraan, si Marlon ay direktang tatanggi. Ngunit ngayon, nang maalala niya ang 2 Guardian Elder ng Azure Forest Trisect na hindi iginagalang ang Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom, isang bakas ng masasamang apoy ang hindi maiwasang lumabas sa puso ni Marlon na isa sa 5 dakilang revered elders ng Imperial Family. Si Marlon ay isang tao rin, at mayroon siyang mga emosyon. Dahil sa mga aksyon ni na Hector at Elming ilang araw na ang nakalipas, wala siyang nikatiting na pabor na impresyon sa Azure Forest Trisect. Bukod dito, malinaw na sinabi ni Alvin ngayon, ito ay para bigyan siya ng pabor. Marahil, ang pabor na inutang ni Alvin ay wala sa sandaling ito. Ngunit ano ang tungkol sa hinaharap? Siya ay lubos na tumingin sa hinaharap ni Alvin. Sa huli, nagngangalit si Marlon at pumayag. Pagkatapos ay linisin mo ito. Sa sandaling ito, medyo nakonsensya si Marlon. Ngunit nang maalala niya ang pagmamataas ni na Hector at Elming sa kanyang harapan, ang pakiramdam ng pagkakasala ay tuluyang nawala. Hindi sulit para sa Imperial Family ng Azure Forest Imperial Kingdom na protektahan ang mga miyembro ng Azure Forest Trisect. Salamat Vice Dean Colton, si Alvin ay may utang na loob sa iyong pabor. Nakahinga ng maluwag si Alvin nang pumayag si Marlon. Talagang nag-aalala siya na hindi papayag si Marlon. Kung iyon ang kaso, kung gayon kahit na labis niyang kinasusuklaman ang grupo ni Melody, wala siyang magagawa. Siyempre, nahulaan niya na ang isang bahagi ng dahilan ng pagsang-ayon ni Marlon ay tiyak na dahil sa paghuli ni na Hector at Elming kay Alvin ilang araw na ang nakalipas. Sa oras na iyon, sina Hector at Elming ang naging sanhi ng pagkawala ng mukha nitong Vice Dean. Senior Sister Melody, 4 na araw na ang lumipas at wala pa kaming nakasalubong na bandido. Saan nga ba sila nagtatago?
Isang Asher Forest Trisect na disipulo ang mapait na ngumiti habang nakatingin kay Melody. Tinatanong mo ako. Paano ko malalaman? Galit na sabi ni Melody. Senior Sister Melody, huwag kang magalit. Paano kung wala tayong mapapala sa pagpunta sa Blackwind Ridge sa pagkakataong ito? Sa kasalukuyan, malamang na napatay na ng 2 Guardian Elder ang Alvin na iyon, at iyon ay isang malaking merito. Ang isa pang Asher Forest Trisect na disipulo ay ngumisi. Tama. Kapag namatay na si Alvin, tiyak na matutuwa ang 3 sect leaders. Sa oras na iyon, lahat tayo ay mga taong nakapagbigay ng karapat-dapat na serbisyo at makakamit ang mga gantimpala ng sect. Kung tutuusin, tayo ang nagsabi sa 2 Guardian Elder ng kinaroroonan ni Alvin. Nagningning ang mga mata ng huling Asher Forest Trisect na disipulo, at parang nakita na niya ang mga gantimpala na ipinagkaloob ng sekta. Bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni Melody nang marinig niya ito. Sa katunayan, wala nang mas kasiya siya kaysa dito. Nang maisip niya kung paanong patay na si Alvin, hindi niya maiwasang makahinga ng maluwag. Ilang araw na ang nakalipas sa Dragon and Phoenix Academy, ang malamig na tingin ni Alvin sa kanya ay naging sanhi ng sunod-sunod na bangungot sa kanya sa loob ng ilang araw. Sa mga bangungot na iyon, ilang beses siyang pinatay ni Alvin. Sa wakas ay makakatulog na ako ng mahimbing ngayong gabi. Si Melody ay medyo masaya sa kanyang puso, at ang depresyon dahil sa hindi niya mahanap ang isang bandido ay ganap na itinapon sa likod ng kanyang ulo. Kayong lahat talaga ang naglabas ng balita. Sa sandaling ito na ang isang boses na parang multo ang naging dahilan upang maging malungkot ang ekspresyon ng grupo ni Melody. Lalo na si Melody, ang boses na ito ay ang boses na narinig niya nang hindi mabilang sa kanyang panaginip nitong mga nakaraang araw. Siyempre, lahat sila ay bangungot. Nilapitan ni Alvin ang grupo ni Melody mula pa noon, at malinaw niyang narinig ang sinabi ni Melody at ng iba pa. Siya ay orihinal na naghinala na ang grupo ni Melody ang naglik ng usapin ng mga karanasan sa misyon sa Blackwind Ridge. Sa kasalukuyan, ang grupo ni Melody ang umamin nito. Kaya sina Hector at Elming ang dinala nila. Alvin, maaari mong harapin ang bagay na ito kahit anong gusto mo. Sa sandaling ito, isang voice transmission ang pumasok sa mga tainga ni Alvin, at naglalaman ito ng mga bakas ng galit na naghalo sa loob. Si Marlon talaga. Malinaw, narinig ni Marlon ang pag-uusap ng mga disipulo ng Asher Forest Trisect. Whoosh! Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, gumalaw ang kanyang figure upang humarap sa grupo ni Melody. Squeak squeak! Ang jade green na mata ng maliit na gintong daga sa balikat ni Alvin ay kumikislap na may malamig na ilaw habang nakatitig siya sa grupo ni Melody. Duan! Alvin! Bukod kay Melody na nakahanda sa pag-iisip, ang 3 pang Asher Forest Trisect na disipulo ay namutla nang makita nila si Alvin. Ang sinabi natin kanina ay narinig ni Alvin. At saka, hindi talaga namatay si Alvin. Hindi kaya kumikilos ang 2 Guardian Elder, Melody, at kayong 3. Pinatay ninyo ang mga disipulo ng 7-star sword sect ko noong araw na iyon, at maraming utang na dugo sa 7-star sword sect ko. Ngayon, dumating na ang oras para sa pagbabayad. Si Alvin ay malamig na tumitig sa grupo ni Melody, at siya ay nagsalita ng walang pakialam. Walang emosyon ang kanyang mga sinabi. Gayunpaman, mararamdaman ng sino man ang layuning pumatay na lumabas mula kay Alvin. Kasabay ng nakakatakot na layuning pagpatay sa katawan ni Alvin na nagwawalis, bumalot ito sa grupo ni Melody at naging sanhi ng pamumutla ng lahat ng kanilang mga mukha. Ang layunin ng pagpatay ni Alvin ay nakuha mula sa kanyang karera sa pagdanak ng dugo sa kanyang nakaraang buhay. Paano ito magiging isang bagay na kayang tiisin ng grupo ni Melody? Duan! Alvin! Huwag mong kalimutan na sumasailalim tayo sa experience mission ng Dragon at Phoenix Academy, at may sumusunod sa likod natin para i-record ang score natin. Hindi ka pababayaan ng akademya kung maglakas loob kang patayin. Huminga ng malalim si Melody, at naramdaman niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Talaga. Nagsimulang tumawa si Alvin. Sigurado ka bang hindi ako pababayaan ng academy?
Ang mga salita ni Alvin ay naging sanhi ng pagkawala ng isip ng grupo ni Melody. Sa sandaling ito ay umatake si Alvin. Tempest Point. Itinuro ni Alvin gamit ang kanyang daliri, at ang isang materyal na puwersa ng point na naipon mula sa origin energy ay umungol habang ito ay lumipad palabas. Swish! Isang nakakatusok na alulong ang tumunog at isang Azure Forest Trisect na disipulo sa tabi ni Melody ang direktang bumagsak sa lupa. Sa kanyang ulo, lumitaw ang isang mabagsik na butas na duguan, at walang katapusang umagos ang dugo mula rito. Ang isa sa kanilang mga kapwa disipulo mula sa parehong sekta ay pinatay, at ito ay natakot sa grupo ni Melody hanggang sa ang kanilang mga mukha ay agad na namutla. Alvin, ikaw. Naglakas loob ka talagang patayin siya. Bahagyang nanginginig ang boses ni Melody. Sa ganang kanya, si Alvin ay isang baliw lang. Ngunit hindi nagtagal, nang mapansin niyang walang gumagalaw sa likuran niya, ang takot ay lumitaw sa mga mukha ni Melody at ng iba pa. Nasaan yung taga-academy? Wala bang sumusunod sa atin para i-record yung scores natin? Kinuha nilang 3 ang tao mula sa akademya na nagtala ng kanilang mga marka bilang kanilang life-saving straw. Gayunpaman, ang taong iyon ng Dragon at Phoenix Academy ay hindi lumitaw. Nang makita ni Alvin ang grupo ni Melody na nakatingin sa kaliwa at kanan, sinabi niya na may panlilibak, hindi mo kailangang tumingin. Lahat kayo ay tiyak na mamamatay sa wala dito. Pagkatapos ng misyon ng karanasan, iaanunsyo ng Dragon at Phoenix Academy na ang mga disipulo ng Azure Forest Trisect ay hindi nakinig sa payo at arbitraryong naglaho sa Blackwind Ridge. Ang mga ekspresyon ng grupo ni Melody ay namutla. Swish! Itinuro muli ni Alvin, at ang lakas ng puntong namuo mula sa origin energy ay umungol habang pinapatay nito ang isa pang Azure Forest Trisect na disipulo. Muli itong tumago sa pagitan ng mga kilay, isang katulad na kamatayan sa nakaraang Azure Forest Trisect na disipulo. Matapos patayin ang 2 Azure Forest Trisect na mga disipulo ng sunod-sunod, ang ekspresyon ni Alvin ay nanatiling walang ekspresyon mula sa simula hanggang sa katapusan. Ang 2 Azure Forest Trisect na disipulong ito ay pumatay ng hindi mabilang na mga disipulo ng 7-star sword sect sa araw na iyon. Ngayon, pinababayaran lamang niya ng dugo ang mga utang nilang dugo. Tumakas ka. Bukod kay Melody, ang huling natitirang Azure Forest Trisect na disipulo ay may nakakatakot na maputlang ekspresyon nang makita niya ang 2 sa kanyang mga nakatatandang kapatid na bumagsak sa lupa, at tumalikod siya at tumakas. Ngunit maaari ba siyang tumakas? Pagkatapos ng lahat, kahit si Melody ay hindi maapuko ang pag-iisip na tumakas ngayon. Dahil alam ni Melody na imposible para sa kanila na tumakas sa ilalim ng mga mata ni Alvin. Tumakas. Nang makita ni Alvin ang Azure Forest Trisect na disipolo na lumingon na nagbabalak tumakas sa malayo, ang mga sulok ng kanyang bibig ay hindi maiwasang mapangiwi. Tempest Point. Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang 2 puntos na puwersa na nakondensed mula sa origin energy ay sumipol at direktang tumama sa mga binti ng Azure Forest Trisect na disipulo. Bang! Nanginig ang katawan ng Azure Forest Trisect na disipulo na may 2 butas na duguan sa kanyang mga binti bago bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Nahulog siya malapit kay Melody. Senior sister, iligtas mo. Iligtas mo ako. Ang Azure Forest Trisect na disipulo ay nagpumiglas na iunat ang kanyang kamay at hinawakan ang mga binti ni Melody, pagkatapos ay sinabi sa gulat, Senior sister, ayaw kong mamatay. Ayaw kong mamatay. Si Melody ay may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha. I-save. Sa kasalukuyan, halos hindi niya kayang protektahan ang sarili, lalo pa ang magligtas ng isa pa. 527. Ayaw mong mamatay. Si Alvin ay malamig at walang pakialam na tumingin sa Azure Forest Trisect na disipulo sa tabi ni Melody, pagkatapos ay kinutya. Sa tingin mo ba gustong mamatay ng mga disipulo ng 7-star sword sect na namatay sa kamay mo? Nanginig ang figure ng Azure Forest Trisect na disipulo nang marinig niya si Alvin, pagkatapos ay lumingon siya para humiga sa harap ni Alvin. Alvin, bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Nakikiusap ako, nakikiusap ako.
Yung mga disipulong 7-star sword sect na namatay sa kamay mo. Sa sandaling pinatay mo sila, nawalan din sila ng pag-asa tulad mo ngayon. Kung may second lifetime ka, tandaan mong mabuti. Kapag may nagawa kang masama, kailangan mong ibalik ang utang mo sooner or later. Napatingin si Alvin nang may pagkasuklam sa disipulong ito ng Azure Forest Trisect, pagkatapos ay bigla niyang itinaas ang kanyang kamay. Tempest Point. Ang sobrang condensed na Origin Energy Point Force ay kumislap. Sa sumunod na sandali, biglang huminto ang mga tunog ng pagmamakaawa ng Azure Forest Trisect na disipulo. Bang! Bumagsak ang kanyang figure sa lupa at wala na siyang anumang paggalaw. Samantala, bumaba ang tingin ni Alvin kay Melody. Alvin, walang silbi kahit patayin mo ako ngayon. Nalaman na ng dalawang Guardian Elder ng ating Azure Forest Trisect ang kinaroroonan mo, patay ka na. Napagtanto ni Melody na ang panganib ay nalalapit, at direkta niyang pinunit ang lahat ng pagkukunwari at walang anumang pag-aalala. Si Hector at Elming ang tinutukoy mo. Hindi napigilan ni Alvin na matawa. Natatakot akong mabaygo ka, natagpuan na ako ni na Hector at Elming 4 na araw na ang nakalipas. Hindi. Imposible. Agad na tumigil ang kampante ng ngiti ni Melody, pagkatapos ay halos umungol siya. Nagsisinungaling ka, tiyak na nagsisinungaling ka. Sa ganang kanya, kung natagpuan ng dalawang Guardian Elder si Alvin 4 na araw na ang nakakaraan, imposible para kay Alvin na nakatayo dito ngayon. Hindi siya naniwala sa sinabi ni Alvin. Nagsisinungaling. Sa tingin mo ba kailangan pa niyan? Ngumiti si Alvin ng napakatalino. Nanginginig ang figure ni Melody. Tama, mukhang hindi na kailangang magsinungaling sa akin ni Alvin. Ngunit hindi niya nagawang ilibat ang kanyang ulo dito. Paano nga ba nakatakas ang Alvin na ito sa kalamidad? Sa kasamaang palad, hindi malalaman ni Melody. Swish! Napunit ang Origin Energy Point Force ni Alvin sa kalangitan, at madali itong pumasok sa pagitan ng mga kilay ni Melody. Nang kaharap si Alvin, si Melody ay walang kahit katiting na kakayahan na lumaban. Bang! Nahulog ang bangkay ni Melody, namamatay ng walang kapayapaan. Sa sandaling ito, naramdaman ni Alvin na parang magkahiwalay siya nang maalala niya ang eksenang nakilala niya si Melody sa unang pagkakataon sa Demonic Lotus Blade Sect noong mga nakaraang taon. Alam na nakatago si Marlon sa malapit, hindi ginamit ni Alvin ang kanyang Pilfire o Weapon Flame. Casual siyang naglabas ng fire piston at sinunog ang mga bangkay ng lahat ng Azure Forest Trisect disciples. Hindi nagtagal ay tuluyan nang naglaho ang 4 sa mundong ito. Mula sa simula hanggang sa katapusan, si Alvin ay may kalmadong ekspresyon habang siya ay nanunood, at ang kanyang tingin ay walang kahit katiting na emosyon. Azure Forest Trisect. Ito ay simula pa lamang. Nang maalala niya ang kakilakilabot na eksena ng dating 7-star sword sect na pinatay, ang layunin ng pagpatay sa kaibuturan ng mga mata ni Alvin ay kahanga-hanga. Vice Dean Colton, salamat. Pagkaraan ng maikling sandali, bumalik si Alvin sa kanyang katinoan, pagkatapos ay nagpasalamat kay Marlon sa pamamagitan ng voice transmission. Kung hindi dahil kay Marlon, imposibleng makapaghiganti siya para sa mga kapwa-alagad na namatay. Naalala niya ang pabor na ito sa kanyang puso. Kasunod nito, ang figure ni Alvin ay kumislap. Mayroon pang 8 araw ng oras, kailangan kong hanapin ang susunod na tirahan ng bandido. Ayon sa kaalaman ni Alvin, ang grupo ng mga bandido na target ng experience mission ng Dragon at Phoenix Academy sa pagkakataong ito ay nahahati sa 9 na grupo, at nagkalat sila sa buong Blackwind Ridge. Sila ay pinamumunuan ng isang leader ng bandido. Ang grupo ng mga bandido na pinamumunuan ng 9th leader ay nilipol ni Alvin ilang araw na ang nakalipas. Bukod doon, nilipol ng Crazy Young Master ang grupo ng mga bandido na pinamumunuan ng 7th leader. Sa ngayon, mayroon pang 7 grupo ang natitira. Hindi na kailangang sabihin, ang swerte ni Alvin ay mabuti. Pagkalipas ng 2 oras, nakasalubong niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na papasok sa Blackwind Ridge mula sa labas.
Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng damit ng isang ordinaryong nayon, ang kanyang figure ay manipis at maliit, at siya ay maingat sa kanyang paglalakbay. May kakaiba sa taong ito. Itinago ni Alvin ang kanyang sarili sa gilid at ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lalaki. Bilang isang mersenaryo na lumabas mula sa mga bundok ng mga bangkay at mga ilog ng dugo sa kanyang nakaraang buhay, si Alvin ay may matinding pangamoy patungo sa dugo. Sa kasalukuyan, nakaamoy siya ng napakakapal na amoy ng dugo mula sa payat at maliit na nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Natitiyak niya na ang taong ito na nagsusuot ng damit ng isang taga-nayon ay talagang hindi isang ordinaryong taga-nayon. Anong biro? Ang amoy ng dugo sa taong ito ay hindi bababa sa natamo mula sa pagpatay sa mahigit 100 katao. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, dapat ay bandido siya ng walang duda. Kumikislap ang mga mata ni Alvin habang tahimik siyang sumunod mula sa likuran. Squeak squeak! Ang munting gintong daga sa balikat ni Alvin ay sumigaw. Kuya Alvin, hindi ba siya taga-nayon? Bakit mo siya sinusundan? Sinundan ng maliit na gintong daga si Alvin nang gumala siya para magkaroon ng karanasan at pagtitimpi sa loob ng ilang panahon, at ang karanasan nito ay hindi mas mababa sa isang tao, kaya't nakilala niya ang pananamit ng nasa katanghaliang gulang na may isang sulyap. Taga-baryo. Umiling si Alvin. Little Gold, malalaman mo din agad. Sa ilalim ng naguguluhang tingin ng maliit na gintong daga, sinundan ni Alvin ang payat at maliit na nasa katanghaliang gulang na lalaki upang dumaan sa isang masukal na kagubatan. Hindi na kailangang sabihin, ang payat at maliit na nasa katanghaliang gulang na ito ay labis na maingat. Umikot siya ng maraming bilog bago naglakad pabalik. Sa ilang sandali, sinundan ni Alvin ang payat at maliit na nasa katanghaliang gulang na lalaki upang maglakad papunta sa isang maliit na bangin. Ang nakapalibot na mga pader ng maliit na bangin ay tinutubuan ng mga damo, at ang ilang mga damo ay mas matangkad pa sa isang tao. Biglang naningkit ang mga mata ni Alvin at nagulat siya. Sa malapit, binunot ng maliit at payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mga damo na mas matangkad kaysa sa isang tao, pagkatapos ang kanyang buong katawan ay itinago sa loob nito at naglaho. Squeak squeak! Ang maliit na gintong daga ay sumigaw at nagtanong kay Alvin sa pamamagitan ng voice transmission. Kuya Alvin, nasaan siya? Tara na. Ginamit ni Alvin ang kanyang mga aksyon upang tumugon sa maliit na gintong daga. Hinawi ni Alvin ang mga damo sa lugar kung saan binunot ng payat at maliit na nasa katanghaliang gulang ang mga damo. Isang daanan ng kuweba na maaaring tumanggap ng isang tao para makaalis-alis sa harap ng mga mata ni Alvin. Talagang tago. Kung ako mismo ang dumating para hanapin ito, tiyak na hindi ko mahahanap ang lugar na ito. Kumikislap ang mga mata ni Alvin habang dinadala niya ang maliit na gintong daga para pumasok sa itim na daanan ng kuweba. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang maliit na tuldok ng liwanag sa kabilang dulo ng daanan ng kuweba. Kasama si Alvin na naglalakad pasulong na may malalaking hakbang, ang maliit na tuldok ng liwanag ay naging mas malaki, at isang labasan ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Alvin. Lumabas si Alvin sa labasan at tumingin sa labas. Isang napakalaking kuweba na maliwanag na naliliwanagan ng mga lamp ang lumitaw sa kanyang mga mata. Sa paligid ng napakalaking kuwebang ito ay 50 o 60 maliliit na kuweba, at ito ay isang kakaibang tanawin. Sa loob ng napakalaking kuweba. Kasabay ng pagbabalik ng payat at maliit na nasa katanghaliang gulang, isang grupo ng mga tao ang lumabas sa mga maliliit na kuweba at lahat sila ay tuwang-tuwa na tumingin sa kanya. Thin Monkey, ano ang kondisyon sa labas? Isang payat na matandang lalaki ang lumabas sa isang kuweba sa gitna, at ang boses ng matanda ay paos at hindi kaaya-aya. Ika-6 na pinuno. Ang hitsura ng matanda ay naging dahilan ng paggalang sa kanya ng grupo ng mga tao kabilang ang maliit at payat na middle-aged. Ika-6 na pinuno. Nagningning ang mga mata ni Alvin. Bagamat nahulaan niya na ang payat at maliit na nasa katanghaliang lalaki ay miyembro ng mga bandido, hindi inaasahan ni Alvin na talagang may ganoong kalaking isda sa likuran niya. Tingnan natin kung ano ang kanyang cultivation. Naisip ni Alvin sa kanyang puso at iniunat ang kanyang espiritual na lakas.
Pagkatapos ng maikling panahon. Sa ilalim ng pagtuklas ng kanyang espiritual na lakas, ang mga kultibasyon ng mga bandido ay hindi nakaligtas sa kanyang pagtuklas. Ang ika-6 na pinuno ng mga bandido ay isang pangalawang antas ng Void Prying Stage na martial artist. Bukod sa 6th leader, may isa pang first level na Void Prying Stage bandit. Para sa iba pang mga tao, lahat sila ay mga martial artists sa ibaba ng Void Prying Stage at walang banta kay Alvin. Ang ikalawang antas ng Void Prying Stage ay kayang gamitin ang lakas ng 3,000 sinaunang mammoth. Ang kanyang spirit weapon ay dapat na grade 7 spirit weapon. Nagsimulang kalkulahin ni Alvin ang lakas ng kanyang sarili at ng kaaway. Kapag gumamit ng grade 7 na spirit weapon, ang kanyang kakayahan sa offense iba ay hindi hihigit sa lakas ng 3,800 sinaunang mammoth. Samantalang ako ay nagtataglay ng lakas na maihahambing sa lakas ng 2,000 sinaunang mammoth, at kapag pinalakas sa pamamagitan ng aking grade 4 na spirit sword, ang aking offensive capability ay nakakarating sa lakas ng 3,200 sinaunang mammoth. Kung ang puwersa ay hindi isinasaalang-alang, mas mababa ako sa kanya. Samantalang sa mga tuntunin ng puwersa, maliban kung naintindihan niya ang kalahating hakbang na advanced na puwersa. Kung hindi, imposibleng ikumpara niya ako. Mukhang napakatanda na niya at malamang ay wala siyang kakayahan sa pag-unawa, kaya malamang na hindi niya naiintindihan ang half-step advanced force. Nang mag-isip siya hanggang dito, kumislap ang malamig na ilaw sa mga mata ni Alvin. Sa madaling salita, hindi mahirap para sa akin na patayin siya. Samantalang habang umiikot ang iniisip ni Alvin. Ika-6 na pinuno, kalmado at tahimik sa labas, at wala akong napansin. Bukod doon, napansin ko ang isang nayon na hindi lang maraming pagkain, marami ring babae. Nang matapos magsalita ang maliit at payat na medyo may edad na, isang ngiti ng pagnanasa ang lumitaw sa kanyang mukha. Mga babae. Agad na nagliwanag ang mga tingin ng iba pang mga bandido. Damat, isang buwan na akong nagtitimpi, kailangan ko pang matulog ng kaunti this time. Maraming mga bandido ang nagnanais na walang iba kundi ang pumatay sa kanilang daan patungo sa nayong iyon. Katayin ng nayon, sakupin ang pagkain, at nakawin ang mga babae. Thin Monkey, maganda ang ginawa mo. Pagkatapos nating harapin ang baryong iyon, hahayaan muna kitang pumili ng mga babae. Ang ika-6 na pinuno ay tumango bilang kasiyahan. Salamat, 6th leader. Ang payat at maliit na nasa katanghaliang gulang na bandido ay may nasa sabik na ekspresyon. Ang ibang mga bandido sa halip ay may mga ekspresyon ng inggit at selos. 6th elder, kailan tayo aalis? Isang lalaking may sable scar sa mukha ang may mga mata na naglalabas ng liwanag. Lahat kayo hindi na kailangang umalis. Hindi pa nagkaroon ng oras para tumugon ang ika-6 na pinuno ng biglang may malamig at walang pakialam na boses ang umalangaw-ngaw sa loob ng buong kuweba. Sino te? Ang ika-6 na pinuno ang unang nag-react, at naging malungkot ang kanyang mukha. Samantalang sa sandaling iyon ay nagsalita ang ika-6 na pinuno. Swish! Ang isang kulay violet na liwanag ng espada na mahirap makita ay palm unit sa kalangitan, at ito ay palm unit sa kalangitan sa gabi na parang isang mabilis na shooting star. Fu! Ang lalaking may sable scar sa mukha na nagtanong sa ika-6 na pinuno kanina ay hindi man lang nagkaroon ng oras na mag-react ng tinusok ng espada ang kanyang lalamunan, at tumalsik ang sariwang dugo. Patay! Ang taong umatake ay natural na si Alvin. Pagkatapos patayin ang unang antas ng Void Prying Stage na bandido, ang pangalawang antas na lamang ng Void Prying Stage 6th leader ang natitira. Nang bawiin ni Alvin ang kanyang espada, narinig niya ang gulat na sigaw ng 6th leader. Ipoipo! Matapos magtagumpay, si Alvin ay hindi nag-alinlangan kahit kaunti, at tila siya ay naging isang bug zone ng hangin na humihip patungo sa ika-6 na pinuno. Si Alvin na sumabog ng buong lakas at tumayo sa half-step advanced wind force at half-step advanced lightning force ay dumating bago ang 6th leader sa isang iglap. Nililigawan mo si kamatayan. Ang ika-6 na pinuno ay nasa isang marahas na galit.
Nais ng isang pagtaas ng kanyang kamay, ang origin energy sa kanyang Sable Rages at Elementary Saber Force suffuse ito. Om! Ang Sable ay napunit sa kalangitan habang ito ay humahampas kay Alvin. Sa ilalim ng paggatong ng lakas ng 4,000 sinaunang mammoth, ang bilis ng Saber ay napakabilis. Ngunit sa kasamaang palad, ang espada ni Alvin ay mas mabilis pa. Sining sa pagguhit ng espada. Sa halos parehong sandali ng pag-atake ng ika-6 na pinuno, kumilos si Alvin. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.